Ako, maganda ba ako? Alam kong kayo, matitigas ang bibig ng guwardiya ng mandirigma. Ngunit napakabuti rin ng aming alok. Basta sabihin mo lang ang sikreto ni ang Diyos ng Digmaan Montenegro. 100 milyong cash, agad na ibibigay. 100 milyon lang? Gusto mo akong ipagkanulo? Si ang Diyos ng Digmaan Montenegro? Managinip ka. Talaga? Kung gayon, kung hindi pa sapat ang 100 milyon, paano? Kung kasama ako? Nakaka-interes ang ganitong uri ng transaksyon. Sumasang-ayon ako. Ngunit mayroon pa akong maliit na kahilingan. Sabihin mo, Matagal ko nang narinig si Raksasa, ang master ng bulwagan ng templo ng Diyos na Luo. Napakalakas ng kapangyarihan, hindi pangkaraniwan. Hindi ko alam kung ang isang maliit na tao na tulad ko ay maaring makita siya. ha 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 ha? Hindi ba gusto mo lang makita ang mga tao ng pamilya Santiago? Madali lang iyan. Bakit ka pa nakatayo dyan? Hindi mo pa ba agad pinapunta ang mga tao ng pamilya Santiago? Opo. Narito na ako, ang sikreto ni Rafael Montenegro. Ano ba talaga yon? Ikaw ba ang Raksyasa na nasa alamat? Emfe. Hempepepe. Ano na, naniniwala ka na ba ngayon? Hindi nga nagkamali, master ng bulwagan ng templo ng Diyos na Luo. Talagang kasing lakas ng sabi-sabi. Ngunit kung ikukumpara sa aming ang Diyos ng Digmaan Montenegro, maaaring kulang pa. Ha 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 ha. Ang lakas ni ang Diyos ng Digmaan Montenegro. Natural na alam ko iyan. Kung hindi, sa tingin mo, paano ko? Sasayangin ang oras na hayaan si Uwa makipagtransaksyon sa'yo? Sabihin mo, ang sikretong iyon. Ano ba talaga iyon? Ang sikreto niya ay Ikaw ba si? Ikaw. hindi ba gusto mong malaman ang sikreto ko? Halika, ipapakita ko sa iyo. Yang Master Santiago, tumakas ka na? Phoenix. Linisin ang lugar. Rafael Montenegro. Ikaw. Ayaw mo? Mamatay ka na. Ang lahat ng tauhan ng templo ng Diyos na Luo ay nalinis na. Ang mandirigma, mangyaring magbigay ng utos. Pasensya na. Ang pamilya Montenegro ay may sinaunang utos. Ang sinumang miyembro ng pamilya Montenegro ay dapat magsuot ng damit ng siya at magpakasal sa babaeng siya. Ikaw, wala kang pagkakataon. Dalhin silang lahat. Ikulong sa kulungan sa langit. Mahal na Diyos na Master, kagagaling lang ng balita mula sa hari ng bansa. Upang ipagdiwang ang malaking tagumpay na ito, ang hari ng bansa ay espesyal na iginawad sa iyo ang pinakamataas na titulo ng dakilang siya. At pagkatapos ng 1 buwan, gaganapin ang pagdiriwang. Ang titulo ay kaluwalhatian. Mabuti. Ang hari ng bansa ay may mabuting kalooban. Mayroon pa. Ano pa? Sabihin mo. Ang babaeng ipinahanap mo, natuklasan ko na. Ang pangalan niya ay Angelica Santos. Nasa lungsod ng Bulaklak siya. Angelica Santos. Ay, kapatid na babae, hindi ba sinabi mo na si Lola ay narito, naghihintay sa atin? Nasaan siya? Ay naku, matanda na si Lola, mabagal siyang maglakad, kaya maghintay ka lang dito. Sige na, titingnan ko kung nasaan na si Lola. Dito ka lang maghintay ha. Ay, Lola? Ikaw ba yan, Lola? Sino ka? Paano ka nakapasok? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag! Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako.
Lungsod ng Bulaklak. Ihanda ang sasakyan. Gusto ko siyang makita. Opo. Ginoo ang beer ninyo. Pasok. Ano ba yan? Ang lampa-lampa mo. Pasensya na, pasensya na. Bitawan mo. Sabi ko bitawan mo. Yung isa pa. Dito ka tumayo. Yumuko ka. Hindi ko akalain. Ang sexy mo pala. Halika, dito ka umupo. Hayaan mong tingnan ka ng maigi ni kuya. Pinapapunta ka ni Kuya Luis. Hindi mo ba narinig? Pasensya na, Kuya Luis. Isa lang akong serbidor. Aalis na ako ngayon. Aalis na ako agad. Saan ka pupunta? Hindi mo ba nirerespeto si Kuya Luis? Hindi ba? Lahat tayo rito ay nagbebenta ng sarili. Anong arte mo? Lalo na, si Kuya Luis ay mayaman at makapangyarihan. Basta, pagsilbihan mo siya ng maayos, hindi ka na mag-aalala sa buong buhay mo. Kapatid na babae, halika, samahan mo si kuya maglaro. Ayoko! Hayaan mong tingnan ka ng maigi ni kuya. Ayoko! Bitawan mo siya. Bitawan mo ako. Sino ka ba? Bakit ka nangialam? Gusto mo na bang mamatay? Tama, hindi mo ba inalam kung sino si Kuya Luis at kung saan siya nagmula? Kung alam mo na, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Kuya Luis. Ako, luluhod sa inyo. Hindi kayo, karapat dapat. Gelika, huwag mo siyang pansinin. Aalis na tayo. Ikaw! Bakit ikaw? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Sa pagsagip mo ng dilag, dapat tanungin mo muna kung pumapayag siya. Jellica. Patawad. Mga kasama, sugod. Sabihin mo. Kakatawag mo lang sa kanya. Ano ang balak mo? Nakita ko siyang nahihirapan. Naisip kong painumin siya ng kaunti. Uminom ng kaunti. Mahilig ka bang uminom? Hindi. Kung gayon, sasabayan kitang uminom. Kuya. Nagkamali ako. Patawarin niyo na po ako. Ikaw na. Gusto mo bang tulungan kita? Dahil gusto mo, uminom ka pa ng marami. Kuya. Nagkamali ako. Gusto mo bang uminom? Tandaan mo, ang babaeng iyon doon ay akin. Gellica, ayos na. Ayos lang ba si boss? Alamin. Ibaba mo ako! Ibaba mo ako! Gellica, pasensya na. Huli na akong nakabalik. Diyos na hari. Dapat ba hulihin siya pabalik? Wag na. Ang sampal na ito, utang ko sa kanya. Mama, bakit ang aga mo umuwi ngayon?
Mama, bakit ka umiiyak? May nambuli ba sa iyo? Sana nandito si Papa para walang mga has na mang-api kay Mama. Yana, tandaan mo, wala kang papa. Ang papa mo, patay na. Mama, May balita mula sa Diyos na Hari. May anak si Angelica Santos. Si Yana Santos ang pangalan. Kailangan ba nating tutukan? Ilang taon na ang bata? Nasaan siya ngayon? 7 taon at kalahati. Sa unang paaralang elementarya ng lungsod ng Bulaklak. Nasa unang baitang. 7 taon at kalahati. Sakto sa oras. Phoenix. Alamin ninyo ng maigi. Tingnan ninyo ang bata kung may kinalaman sa akin. Bakit ka nandito? Sinasabi ko sa'yo, walang silbi ang pagsunod mo sa akin dahil ngayon ayoko kang makita. Kaya mas mabuti pa. Hindi ako rito para sa'yo. Nandito ako para makita si Yana. Kilala mo si Yana? Rafael Montenegro. Binabalaan kita. Anak ko si Yana. Wala kang kinalaman sa kanya. Ngayon na, agad-agad, umalis ka na. Angelica, ang nakaraan ay kasalanan ko. Pero si Yana ay ganito nakalaki. Ayaw mo bang magkaroon siya ng ama? Magkakaroon ng ama si Yana, pero hindi ikaw. Ikaw na salarin. Umalis ka na. Si Yana at ako, wag na tayong magkita pa. Ikaw ba ang nanay ni Yana? Guro Garcia, si Yana ba ay hindi pa tapos ang klase? Hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas. Hindi dapat. Matagal nang tapos ang klase namin. Umalis na ang lahat ng bata. Walang naiwan. Umalis na silang lahat? Oo. Hello? Ikaw si Angelica Santos, di ba? Hinahanap ka ng anak mo. Mama, nasaan ka, Mama? Yana, nasaan ka? Yana, Hotel Emperador, 8808. Ako at ang anak mo ay miss na miss ka. Kuya Luis. Ikaw ba yan, Kuya Luis? Kuya Luis, nakikiusap ako, pabayaan mo ang bata. Yana, magsalita ka, Yana. Angelica, ayos ka lang ba? Angelica, Binibining Santos, si Yana, ang may nangyari ba sa kanya? Pupunta ako ngayon sa silid ng seguridad para kunin ang CCTV footage noon. wag na. Dahil sa lakas ng loob nilang tumawag nang walang takot, hindi na nila alintana kung malalaman ang lokasyon nila. Angelica, wag kang mag-alala. Nandito ako. Walang mangyayari kay Yana. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Rafael Montenegro, ano pa ba ang gusto mo para lang tigilan mo na ako? Ang nangyari, 7 taon na ang nakalipas. Hindi ko na yan sisingilin sa'yo, pero ngayon, kung sakaling may mangyari kay Yana, hindi pa tayo tapos. Kayo. Guro Garcia, salamat sa pagod mo. Ang natitirang bagay, kami na ang bahala. I-check mo. Para sa akin, Hotel Emperador, kwarto 8, 808. Kwarto 8808. Pinapunta ako ni Kuya Luis. Binibining Angelica Santos? Oo, ako. Si Angelica Santos. Nandito ba ang anak ko? Anong ginawa ninyo sa kanya? Binibining Santos, huwag kang mag-alala. Ang anak mo ay napakaganda. Baka kasama niya si Kuya Luis at masayang masaya. Diyos na Hari, ako na ang bahala. Ang anak ko, ako mismo, ang kikilos. Paumanhin, puno na ang mga kwarto ngayon. Hinahanap ko si Luis Lim, kwarto 8808. Luis Lim? Sinong Luis Lim? Lobby ng hotel. Kailangan ng tulong. Kailangan ng tulong. Limitado ang pasensya ko. Nandyan ba talaga si Luis Lim sa 8808? Anong karapatan mong magtanong tungkol kay Kuya Luis? Angelica Santos, di ba? Oo. Pinapatawag ka ni Kuya Luis. Pasok.
Sabay-sabay na kayo. Huwag ninyong sayangin ang oras ko. Pumasok ka na. Hinihintay ka ni Kuya Luis. Minsan lang ako magtatanong. Angelica Santos, nasaan siya? Isang beses lang ako magtatanong. Angelica Santos, nasaan siya? 8808. Ginoo. Kailangan ng room key para makapunta sa taas. Hemp. Sige. Pumasok ka na. Naghihintay si Kuya Luis sa'yo. Lakad. Mama, nandito ako. Mama. Si Mama. Isara mo ang pinto. Mama. Yana, nandito na si Mama. Yana. Kuya Luis. Kuya Luis, nakikiusap ako sa'yo, pakawalan mo na ang bata. Bitawan mo ang bata. Pinaghirapan ng mga tauhan ko ang paghuli sa kanya. Tapos, sa isang salita mo lang, pakakawalan mo na? Tama nga. Tingnan mo nga. Walang kaawa-awa. Kuya Luis, kahapon, dahil sa lalaking yon, ang yabang-yabang niya, hindi natin siya pwedeng palampasin. Tama ang sinabi mo. Hindi ba gusto mong magmakaawa sa akin? Kung gayon, lumuhod ka ng maayos at magmakaawa sa akin. Walang hiya. Pinapapunta ka ni Kuya Luis na gumapang. Sugod? Walang hiya ka. Pinapapunta ka ni Kuya Luis na gumapang. Ikaw. Kuya, nagkamali ako. Kuya, nagkamali ako, kuya. Kuya, nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, siya ang babae ko? Sinabi mo na. Dapat ka bang mamatay? Dapat akong mamatay. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ba ang pupunta? O ako ang magdadala sa'yo? Kuya, pakiusap. Kaawaan mo ako. Kuya, alam kong nagkamali ako. Lumayas ka. Huwag mong hawakan si Yana ko. Yana, ayos ka lang ba? May nasaktan ba sa'yo? Titingnan ni Mama. Mama, ayos lang si Yana. Tito, ikaw ba ang nagligtas sa amin? Ang galing mo, Tito. Palagi kaming binubuli ni Mama. Ililigtas mo pa rin ba kami sa susunod? Oo. Tito, pwede ka bang maging papa ko? Yana. Wala lang yan. Uwi na muna tayo. Tara na. Yana, umakyat ka na muna para mag-aral. Aakyat din si Mama maya-maya. Mo? Paalam, Tito. Rafael Montenegro, binabalaan kita. Si Yana ang anak ko at hindi ko hahayaang pagbalakan mo siya. Pero, tungkol sa nangyari kanina, salamat pa rin. Sa mundong ito, si Yana na lang ang natitira kong pamilya. Kung mawawala pa siya sa akin, ako. Shujuan.
Mula ngayon, hayaan mong protektahan at alagaan kita. Diba? Ikaw. Sujuan, inaamin kong kasalanan ko ang lahat ng nangyari noon pero bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon? Nang kinukutya ako, nasaan ka? Nang itinaboy ako ng pamilya Santos at nagpalaboy-laboy sa kalsada, nasaan ka? Nang nagdugo ako ng malakas sa delivery room, nasaan ka naman? Wala kang masabi, di ba? Rafael Montenegro, ang nakaraan, hindi ko nasisingilin sa'yo, pero mula ngayon, sana huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Sujuan, huwag kang ganyan. Sumusumpa ako. Tabi, Rafael Montenegro, mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Sujuan. Ginoong Mercado, kahapon ng gabi, si Luis Lim mula sa ikawalong palapag ng emperador ay tumalon at namatay. Tumalon mula sa gusali? Anong kabaliwan ang ginagawa ng batang yan? Ayon sa kanyang mga tauhan, ito ay dahil sa isang babae. Nakaka-interes. Hindi pa patay ang babaeng ito? Boss, siya ay... Isa lang siyang itinakwil na anak ng pamilya Santos. Pero sa kabilang banda, si Luis Lim sa ating lungsod ng Bulaklak ay maituturing na isang tao at napilitan siya ng isang babae na tumalon mula sa gusali. Boss, narinig ko na. Hindi lang siya ang naroon, may isa pang lalaki. Siya ba si Rafael Montenegro? Hindi ba siya nakulong? Agad ipaalam sa pamilya Montenegro ng punong lungsod at ipahanap sa kanila. Opo. Jellica, talaga bang nagtrabaho ka sa KTV para maglakad? Ako, maglakad? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Kailangan pa bang sabihin? Alam na ng lahat, pati ang mga litrato ay kumalat na. Tingnan mo. Sino ang nagkalat nito? Anong pinag-uusapan ninyo imbes na magtrabaho ng maayos? Sasabihin ko sa inyo, ngayon, may isang mahalagang tao mula sa lungsod ng Montenegro na darating dito para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa proyekto. Kayo, sino man ang magpagalit kay pangunahing binatang Ginoo Montenegro o sumira sa reputasyon ng kumpanya, huwag ninyo akong sisihin kung magbabago ang pakikitungo ko sa inyo. Isang mahalagang tao na apelidong Montenegro? Hindi kaya ang pamilya Montenegro ng punong lungsod yon? Narinig ko na ang pamilya Montenegro ng punong lungsod ay kasalukuyang lumalawak sa labas. Kung ang ating kumpanya ay makikipagtulungan talaga sa kanila, tiyak na uunlad tayo sa hinaharap. Sige na. Darating na ang mahalagang tao. Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin. Angelica Santos, pumunta ka sa aking opisina sandali. Pasok? Ginoong Reyes, hinahanap niyo po ako? Chen, maupo ka na. Sige na. Shuan, sa araw-araw? Nahihirapan ka ba? Boss, ikaw? Sabi mo, sa umaga, kailangan mong magtrabaho rito. Pag-uwi mo, kailangan mo pang alagaan ang anak mo. Tapos sa gabi, kailangan mo pang mag-part-time sa KTV. Nakakapagod pakinggan. Sabihin mo, ilipat kaya kita sa... Ako? Pakinggan niyo ako? Ngayon, may isang tagalungsod ng Montenegro na mahalagang tao na pupunta rito para pag-usapan ang proyekto. Kayo, kung sino man sa inyo ang magpapagalit kay pangunahing binatang Ginoo Montenegro o sisira sa reputasyon ng kumpanya, huwag niyo akong sisihin kung magbabago ang pakikitungo ko sa inyo. Ginoong Reyes, pasensya na po, nangangako po ako, hindi na po ako pupunta sa ganoong lugar. Chuan, huwag kang kabahan. Sa totoo lang, ipinatawag kita ngayon dahil may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ano po iyon? Simula ngayon, ikaw, sa akin ka na. Akin? Ginoong Reyes. Matatanda na tayo, kaya diretsahan na ako. Sabi mo, gabi-gabi kang naglalakad sa KTV, naglilingkod sa iba't ibang lalaki. Gaano kahirap yan? Ngayon, ayos na. Basta ako lang ang pagsilbihan mo ng maayos pagdating ng panahon. Ginoong Reyes. Ginoong Reyes. Mali lang po kayo. Hindi ko po ginagawa ang ganoong bagay. Kung wala na po kayong ibang kailangan, aalis na po ako. Mali? Anong mali ang sinasabi mo? Angelica Santos, huwag kang magkunwari. Basta gusto mong pagsilbihan ako, bibigyan kita buwan-buwan ng 50,000 piso. Hindi ba mas maganda to kaysa sa paglalakad mo? Ginoong Reyes,
Hindi po ako naglalakad. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang maging walang hiya. Kapag pinapahalagahan kita, doon ka lang tao. Kung hindi kita pinapahalagahan, hindi ka na nga aso. Naglakas loob kang saktan ako? Ginoong Reyes. Patawad, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Tama na, huwag ka nang magkunwari. Kung sa tingin mo kulang ang pera, pwede kitang dagdagan. Basta pagsilbihan mo ako ng maayos. Kung magkano ang gusto mo, ibibigay ko. Ayoko. Sino yan? Ginoong Reyes, Ginoong Montenegro paparating na. Babalikan kita mamaya para ayusin ka. Bakit wala pa sila? Oo nga, sa telepono? Hindi ba't sinabi na darating na agad? Oo nga pala, sabi niya. Si Ginoong Montenegro ay guwapo at mayaman at single pa rin. Talaga? Kung sakaling magustuhan siya ni Ginoong Montenegro, hindi ba't parang lumipad na siya? Hoy, ikaw, pumunta ka sa likod. Manager de la Cruz, hindi ba't nagkasundo tayo na sasalubong tayo ng nakapila? Bakit ako ang pupunta sa likod? Ang tulad mong naglalakad, buti nga't hindi ka pa tinanggal sa kumpanya. May mukha ka pang magtanong? Ano, gusto mo pa bang gumamit ng kung anong maruming paraan para akitin si Ginoong Montenegro? Ako. Tama na. Alam ng lahat na may relasyon si Ginoong de la Cruz at Ginoong Reyes. Kaya huwag ka nang magtanong. Kung may relasyon siya kay Ginoong Reyes, ano ang kinalaman ko doon? Ay, ang tanga mo naman, hindi mo ba napapansin na ang tingin sa'yo ni Ginoong Reyes ay matagal ng kakaiba? Ibig mong sabihin matagal ng kakaiba? Sige na, huwag ka nang magsalita. Dumating na si Ginoong Montenegro. Magandang araw, Ginoong Montenegro. Bakit siya? Maligayang pagdating Ginoong Montenegro sa aming kumpanya. Ito ang aming mga mahusay na empleyado. Mahuhusay na empleyado. Ay, Anong nangyari sa dalawang yan? ito. Ginoong Montenegro, nagkamali po sila, kaya sila nakatayo sa likod. Nagkamali. Anong pagkakamali? Medyo nakakahiya sabihin. Sa totoo lang, hindi naman malaking pagkakamali, kundi sila ay naglakad sa KTV na nakasira sa imahe ng kumpanya, kaya sila inilagay sa likod. Ginoong Montenegro, kung sa tingin nyo ay hindi tama, sisantihin ko sila mamaya. Ang sinasabi mo ba ay naglakad sila? Oo, naglakad? Linawin mo sa akin, anong mata mo ang nakakita na naglakad siya? Hindi naman ako nagsisinungaling. Kinunan na ang mga litrato. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Anong problema kung may litrato? Totoo na ba kung may litrato? May sayad ka ba? Kung naglakad siya o hindi, anong kinalaman mo doon? Sasabihin ko sa'yo, si Binibining Angelica Santos ay asawa ng aming binatang Ginoo Montenegro at ang aming binatang Ginoo Montenegros, mahalagang kasosyo. Ang dahilan kung bakit kami nakikipagtulungan sa inyong kumpanya ay talaga dahil kay Binibining Santos. Kung hindi, sa tingin mo ba ang inyong maliit na kumpanya ng pagpaplano ay mapapansin namin? Ano? Angelica Santos? Angelica, kilala mo pala si binatang Ginoo Montenegro? Ako, hindi ko rin alam. Imposible. Talagang imposible. Binatang Ginoo Montenegro. Sigurado akong niloloko ka lang niya. Ang babaeng ito, isa lang siyang babae sa KTV. Ang pamumuhay niya ay napakawalang hiya at ngayon may tinatago pa siyang anak na walang ama sa bahay. Binatang Ginoo Montenegro, paano naman magkakaroon ng koneksyon sa iyo ang isang babaeng tulad niya? Manahimik ka. Ang pagkatao ni Binibining Angelica Santos ay hindi dapat pinag-uusapan ng isang tulad mo, Antonio Reyes. Siya, hindi rin ba siya ang sinasabi mong mahusay na empleyado? Ako. Kung ganoon, mukhang ang kooperasyon natin sa inyong kumpanya ay maaari na ring kanselahin. Kung kanselahin. Sa tingin ko, wala naman kayong intensyon sa pagpunta ninyo rito. Ikaw, manahimik ka. Pasensya na. Hindi ko napamahalaan ng maayos ang aking tauhan. Ganito na lang. Angelica Santos, simula ngayon, ikaw na ang magiging pangkalahatang pinuno ng departamento ng pagpaplano ng aming kumpanya. Siya? Ginoong Reyes, paano naman ako? Magpahinga ka muna ng 2 araw. Ginoong Montenegro, ang resulta na ito, ano sa tingin ninyo? Ayos na yan. Pumasok na lang tayo at mag-usap? Hindi na kailangan.
mayroon pa akong gagawin. Phoenix, ikaw na ang pumirma ng kontrata sa kanila. Angelica Santos, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ako. Angelica, dahil may kailangan si Binatang Ginoo Montenegro sa'yo, sige na, pumunta ka na. Rafael Montenegro, ano ba talaga ang balak mo? Wala. Gusto ko lang maging mas mabuti sa iyo at maging mas mabuti rin sa anak natin. Anak natin? Hindi ko ba nasabi na sa iyo? Si Yana ang anak ko. Wala kang kinalaman sa kanya. Ang buhay namin, hindi mo na kailangang pakialaman. Angelica, alam ko. Sa mga nakaraang taon, karapat-dapat akong mamatay. Pero, may pinagdaanan din ako. Angelica, pakinggan mo ako. Nang panahong iyon, pinainom ako ng gamot. Tama na. Sinabi ko na, ang mga nakaraan, hindi ko na iyon papansinin. Talaga bang buong puso mong tinanggap ang pag-alis sa Pamilya Santos? Wala ka bang kahit kaunting pagdududa sa nangyari noon? Hindi mo ba naisip na ang taong nagpakita sa iyo noon ay hindi ang lola mo, kundi isang tagalabas at may hawak pa ng keycard ng kwarto mo? Angelica, alam kong nagkasala ako sa iyo. Kaya sa mga taong ito, lumaban ako ng husto at nagtagumpay para lang dumating ang araw na makabalik ako sa lungsod ng Bulaklak at makatayo ng buong dangal sa harap mo. Angelica, sumusumpa ako. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang makaranas ka ng anumang kahihiyan. Hindi ko nahahayaang makaranas ka ng anumang kalungkutan. Gagawin kitang sa mundong ito ang pinakamasayang babae. Angelica, sumusumpa ako. Ang lahat ng nawala sa iyo, doble ang ibabalik ko para maibalik sa iyo ang lahat ng kawalang katarungan na dinanas mo. Gagawin kong ang mga taong iyon magbayad ng 10 beses. Malapit na ang oras, pauwi na si Yana mula sa eskwela. Sunduin natin siya. Malaking swerte ang makatrabaho si Binatang Ginoo Montenegro ngayon. Salamat sa inyo. Hindi? Miss? Ano po ang pangalan ninyo? Ang pangalan ko, hindi mo pa karapat-dapat malaman. Opo. Nga pala, Antonio Reyes. Ang kooperasyong ito, sana ay seryosohin mo. Basta masaya si Binatang Ginoo Montenegro, wala nang problema. Ang iba. Siyempre. Basta para kay Binatang Ginoo Montenegro, ibibigay namin ang lahat. Ha. Ibibigay ang lahat. Uy, Ginoong Mercado. Si Antonio Reyes ito. Ha. Bigyan mo kami ng proyekto para mag-cooperate? Magpapakilala ka ba sa akin ng negosyo? Ano? Magpapakilala ka sa akin ng negosyo? Mula sa pamilya Montenegro ng punong lungsod? Mali yata? Kakasign lang namin ng kontrata kay Binatang Ginoo Montenegro. Oh? Sige, naku, alam ko na. Lintik na. Nalin lang ako. Anong nangyari, Ginoong Reyes? Ginoong Reyes, anong nangyari? Yung kanina, yung pumirma ng kontrata sa atin, hindi pala siya taga-pamilya Montenegro. Nalin lang ako. Nalin lang tayo. Si Angelica Santos yan, ang babaeng walang hiya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang impormasyon, nakipagsabwatan para linlangin tayo. Ginoong Reyes, kailangan mo akong bigyan ng hustisya. Huwag kang mag-alala. Pagbalik ng babaeng walang hiya na yan, tingnan mo kung paano ko siya pahihirapan. Yana, sunduin ka na ni Mama. Mama, Gusto mo ba ng candy? kakain. Huwag mo siyang laging pakainin ng candy. Masama yan sa kalusugan. Guro Reyes, pasensya na po sa abala. Nadulot ni Yana. Binibining Santos, ito ang tuition fee na binayaran mo dati. Simula sa susunod na klase, hindi na kailangang bumalik si Yana Santos. Guro Reyes, ito.
Yana, may nagawa ka bang mali? Bilisan mo at humingi ng tawad sa guro. Mama, hindi po. Sige na, sige na. Walang kinalaman ng bata. Wala? Kung gayon, paano nangyari? Binibining Santos, sa tingin ko, malinaw na sa iyo. Ang institusyon namin dito ay ang pinakamahusay na institusyon ng edukasyon sa lungsod ng Bulaklak. Ang mga batang nag-aaral dito ay hindi lang para mag-aral sa ibang bansa, kundi para rin makapasok sa Universidad ng Katalinuhan. Tungkol naman sa iyo, isang anak ng Querida, ano pa ang mararating sa buhay? Ikaw, hindi mo na kailangang alalahanin yan. Ang buhay ni Yana sa hinaharap ay hindi magiging mas masahol pa kaysa sa sino man dito. Sino ka ba? Dahil sinabi mo, hindi na masama? Pero sa propesyon ni Binibining Santos, baka sa hinaharap, makakilala siya ng mayaman na big boss. Guro Miguel Reyes, hindi ko ginawa. Nagkamali lang kayo. Guro Miguel Reyes, nagmamakaawa ako. Huwag mong paalisin si Yana, pwede ba? Pangako ko, hindi na ako pupunta sa ganoong lugar. Tama na, wala akong pakialam. Kung pupunta ka o hindi, lumayas ka na. Guro Miguel Reyes, nagmamakaawa ako, huwag mong paalisin si Yana, pwede ba? Bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Masyado pa siyang bata, hindi siya pwedeng matalo sa simula pa lang. Guro Miguel Reyes, nagmamakaawa ako sa'yo. Hayaan mo na, Angelica, kung ang ganitong klasing tao ay pwedeng maging guro, sa tingin ko, ang edukasyong pangtalento na ito ay wala ng dahilan para umiral. Phoenix, may guro na apelyidong Liu sa edukasyong pangtalento na gustong paalisin si Yana. Imbestigahan mo. Nakakatawa, iimbestigahan pa? Angelica Santos, ang Querida mo, ang galing magpanggap. Hindi kaya totoo na mayaman na pangunahing binatang Ginoo siya? Kung nagpapanggap ako, tingnan mo na lang. Pero kung magbabago ka ng ugali ngayon, kaya pa kitang bigyan ng pagkakataon. Kung gayon, tingnan natin kung paano mo ako bibigyan ng pagkakataon. Miguel Reyes, nasa labas ka ba? Director Gonzales, dumating na po kayo. Sakto, ang mga magulang ni Yana Santos ay nagkakagulo dito at ayaw umalis. Tumawag na lang tayo ng pulis. Anong pulis? Ha, kayo po ba ang mga magulang ni Yana? Tungkol kay Yana, isa lang itong mali. Sana ay ipagpatuloy ninyo si Yana sa pag-aaral dito. Mali, Director Gonzales, hindi ba't sinabi niyo noon na siya ay... Manahimik ka. Si Yana Santos, isang napakagaling na bata na maging estudyante namin dito ay lubos na swerte para sa edukasyong pangtalento. Guro Miguel Reyes, tanggal ka na, umalis ka na agad. Ano? Tatanggalin mo ako? Sa edukasyong pangtalento, napakaraming taon na ako. Bakit mo ako tatanggalin? Sa isang salita lang? Dahil sa diskriminasyon mo sa estudyante at sa mahalagang tao na hindi mo dapat ginulo? Baliw. Ha, binatang Ginoo Montenegro. Si Yana, sa hinaharap dito, lahat ng gastos niya ay libre na. Kukunin namin ang pinakamagagaling na guro para bigyan si Yana ng one-on-one na pagtuturo. Sana ay panatilihin niyo si Yana na mag-aral dito. Baliw. Talagang baliw. Ang isa ay binibini sa KTV at ang isa naman ay ang kanyang kabit. Ikaw, Gonzales, sa tingin ko ay bulag ka na talaga. Ngayon na mismo, tatawagan ko para i-report ka. I-report ko ang paglabag mo sa pagtanggap ng estudyante at hindi pagsunod sa pamamahala. Tumawag ka, tawagan mo na ngayon. Hello, boss. Ako si Miguel Reyes. I-report ko po. Si Director Gonzales hindi sumunod. Sa abiso ng lupon ng mga direktor, ipinipilit niyang ipasok si Yana Santos. Ano? Sisantahin ako? Hindi, boss. Anong ibig mong sabihin? Boss! Hoy, boss! Ang tawag na yan, tinawagan mo rin ng boss. Ang ibig sabihin ng boss, alam mo na rin kung paano ang susunod na gagawin. Malinaw na sa isip mo. Di ba? Maghintay lang kayo. Ako. Pagsisisihan ninyo to. Ha. Binibining Angelica Santos, ang klase sa pagtuturo bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Huwag sanang mahuli si Yana. Sige po, Director Gonzales. Ako, bukas ay ihahatid si Yana ng nasa oras. Hindi na kailangan. Dahil hindi ninyo gusto si Yana, hindi na rin kailangan pang bumalik si Yana dito. Ginoong Montenegro, talagang alam na namin ang aming pagkakamali. Huwag kayong mag-alala, basta't mapanatili ninyo si Yana, pagtutuunan namin ang lahat ng mapagkukunan ng edukasyong pangtalento para sanayin si Yana. Hindi na kailangan. Ang mga nakaraang bagay ay hindi ko na hahabuling. Umaasa ako na sa hinaharap, alam ninyo na. Ito, Ginoong Montenegro. Salamat, Ginoong Montenegro. Salamat, Ginoong Montenegro. Nasaan si Yana? Naihatid na siya. Nga pala, ikaw. Sino ka ba talaga? Sino ako? Hindi ba't si Rafael Montenegro lang ako? Ay, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang tanong ko ay, ano ka ba talaga? Ako si Angelica paumanhin. Ngayon,
ang sitwasyon sa ibang bansa ay medyo magulo at ang mga hangganan ng mansyon ay kailangan pa rin ng aking pangalan bilang ang mandirigma upang bantayan, kaya hindi ko pa masabi sa iyo ang aking lihim na identidad. Sa totoo lang, kung sino ako ay hindi mahalaga, ang kailangan mo lang malaman ay mula ngayon wala nang sino man ang mangangahas na apihin kayong mag-ina. Talaga? Oo. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ikaw ba talaga ay mula sa pamilya Montenegro ng punong lungsod? Hempf. Pamilya Montenegro ng punong lungsod, ang mga iyon ngayon ay karapat-dapat bang maiugnay sa akin? Ha? Hindi ka mula sa pamilya Montenegro ng punong lungsod? Ay nako, tapos na. Tapos na. Kailangan ko nang bumalik agad. Rafael Montenegro, talagang ikamamatay ko sa galit ang ginagawa mo. Hoy, saan ka pupunta? Babalik sa kumpanya para humingi ng tawad sa boss. Bumingi ng tawad, para saan? Halika, pirmahan mo na to. Boss, pasensya na. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon? Ang lakas ng loob mo. Nangahas ka pang humingi ng pagkakataon sa akin? Angelica Santos? Hindi mo naman siguro iniisip na si Antonio Reyes ay isang tanga, di ba? Pasensya na. Ang paglalakad mo sa labas, hindi ko nababanggitin. Pero nangahas ka pang makipagsabuatan sa isang tagalabas para lokohin ako at muntik mo nang ipagkait sa akin ang big time na negosyo ng pamilya Montenegro ng punong lungsod. Ang bagay na to, hindi pwedeng ganun na lang. Boss, handa akong tanggapin ang anumang parusa. Pero si Yana ay bata pa. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Pakiusap. Sige. Handa kang tumanggap ng parusa, di ba? Ikaw ang nagsabi niyan. Halika, tulungan mo akong maglabas. Ako. Sinasabi ko sa iyo, ang galit na ito ay dahil sa iyo, kaya ngayon, kailangan kita na mismo ang maglabas nito para sa akin. Ikaw, naglakas loob ka pa? Hoy, anong balak mo? Antonio Reyes, akala ko matalino ka pero wala ka palang utak. Hoy, Montenegro, nalaman ko na. Hindi ka pala taga-pamilya Montenegro. Kung alam mo na, bitawan mo ako agad. Kundi, tapos ka sa akin. Hindi mo ako palalampasin? Kaya mo ba? Hoy, hoy, hoy. Anong gagawin mo? Kung may sasabihin ka, maupo muna tayo, pwede ba? Nabalitaan kong mainit ang ulo mo. Kailangan mo ba ng tutulong sa'yo para maglabas lang? Nagkamali ako. Hindi na ako mangangahas. Nagkamali ako. Sabihin ko sa'yo, kahit hindi ako taga-pamilya Montenegro ng punong lungsod, pero ang pamilya Montenegro ng punong lungsod sa harap ko ay walang kwenta. Umalis ka. Rafael Montenegro, baliw ka na ba? Shuan, ako. Kung gusto mong mamatay, pwede kang mamatay mag-isa. Pero huwag mo naman sana kaming idamay ni Yana para magdusa kasama ka. Shuan, nagkamali ka ba? Mali, naintindihan ko na. Isa kang baliw, isa kang manloloko. Shuan, ako. Huwag kang lumapit. Shuan, maniwala ka sa akin. Hindi talaga kita niloko. Hindi mo ako niloko? Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang iyong lihim na identidad? Ito, hindi ko pa masabi ngayon. Hindi masabi? Talaga bang hindi masabi o wala ka lang masabi? Hindi talaga masabi. Pero, huwag kang mag-alala. Sa tamang panahon, sasabihin ko ang lahat sa iyo. Tama na. Ang mga salitang iyan, itago mo na lang para lokohin ang iba. Oo, sa 2 araw na ito, maraming beses mo akong niligtas. Sa KTV, sa hotel, sa opisina, sa klase, sa tutoring. Minsan, Shuan, kung totoo ngang ikaw ay mula sa pamilya Montenegro ng punong lungsod, sana'y napakaganda. Rafael, talaga, hayaan mo na ako. Shuan, anong nangyari sa iyo? Shuan. Kumusta na siya? Ano ka ba niya? Ako, ang kanyang asawa. Ikaw ang asawa niya? Anong nangyari? May problema ba?
Sinasabi ko sa'yo, napaka-komedya mo naman. Ang misis mo, dahil sa sobrang pagod, nawalan ng malay sa kalsada, tapos tatanungin mo ako, kung mayroon, umalis ka, may iba pa akong pupuntahan para mag-check ng pasyente. Nga pala, walang pinsala ang katawan niya, kailangan lang niya ng pahinga. Ikaw naman, kung lalaki ka pa, samahan mo siya, tulungan mo siya, huwag mo siyang galitin. Rinig mo ba? Sige. Mayroon lang, tawagin mo ako. Siwan, pasensya na. Maniwala ka sa akin, hindi na kita hahayaang maapi pa. Pasok. Naku, Ginoong Montenegro, hindi pa po siya gising. Tulog siya. Diretso ka na lang magsalita. Ang pinapaimbestiga niyo po, nalaman ko na, ang pamilya Santos ng lungsod ng Bulaklak at ang pamilya Montenegro ng punong lungsod ay talagang may lihim na koneksyon. May ebidensya ba? Ito ang bank record. Nang mangyari ang insidente sa inyo, may halaga ng pera na mula sa card ni Angela Montenegro na inilipat sa isang lihim na account ng pamilya Santos. At ang may-ari ng account na ito ay si Ligaya Santos, ang kapatid ni Angelica Santos. Ligaya Santos. Matapos ang investigasyon, 7 taon na ang nakalipas, si Ligaya Santos ang nakipagsabuatan sa kapatid ninyong si Angela Montenegro. Sila ang nagplano para lasingin kayo at ginamit pa ang pangalan ni Lola Santos para dayain si Binibining Angelica Santos. Papunta sa hotel para sirain ang reputasyon ninyo at ni Binibining Angelica Santos. Ano ang layunin niya sa paggawa nito? Dahil walang anak na lalaki, ang pamilya Santos sa henerasyong ito, kaya naman si Binibining Angelica Santos ang dapat na unang tagapagmana ng pamilya Santos. At ang kapatid ninyong si Angela Montenegro, malamang ay pareho rin ang dahilan. Mabuti. Napakabuti. Si Angela Montenegro, si Ligaya Santos, humanda kayong dalawa. Phoenix, alamin mo kung ano ang mga galaw ng dalawang pamilyang ito sa loob ng 2 araw. Binatang Ginoo, ang pamilya Santos, mayroon ng galaw. Bukas na ang engagement party ni Ligaya Santos. Sa oras na iyon, ang kapangyarihan ng pamilya Santos ay ganap na mapupunta kay Ligaya Santos. Engagement party. Kapangyarihan ng pamilya. Sige, magpakalat din tayo ng balita. Bukas, ang itinakwil na anak ng pamilya Santos, si Angelica Santos, ay babalik sa pamilya Santos. Hayaan nating maghintay ang lahat sa lungsod ng Bulaklak. Sujuan, hintay ka. Rafael, hanggang kailan ka magpapanggap? Pasensya na po, Ginoo. Maaga po kayo, hindi pa po bukas. Nasaan si Francisco? Ilabas mo siya. Hinahanap niyo po ang pangatlong Ginoo? Pasensya na po, hindi po nakikipagkita sa tagalabas ang pangatlong Ginoo. Hindi pa rin nakikipagkita sa tagalabas? Sabihin mo kay Francisco, ngayong gabi, alinman, lumapit siya sa akin o kaya'y mamatay. Ikaw, mga bodyguard, may nanggugulo. Siya yan, naglakas loob na bastusin ang pangatlong Ginoo. Hoy, bata, kung alam mo ang para sa iyo, lumuhod ka ngayon, magbigay ng 3 pagyukod at baka palayain pa kita. Paluluhurin mo ako? Ano ka ba? Bilisan mo. Tawagin mo siya rito. Huwag mo akong piliting magalit. Naghahanap ka ng kamatayan. Mga kapatid, sugurin. Ngayon, pwede na bang lumabas si Francisco Aquino? Hoy, Pinuno de la Cruz. May gustong kumausap kay pangatlong Ginoo. Ano? Ayaw makipagkita? Hindi. Kailangan siyang makipagkita. Pinuno de la Cruz. Pinuno de la Cruz. Pinuno de la Cruz. Sige na. Hindi na kita pahihirapan. Sabihin mo sa akin, nasaan si Francisco Aquino? Ako, hindi ko alam. Hindi mo alam? Tawagan mo ang pinuno mo. At sabihin, kung hindi darating si Francisco Aquino ngayon, ang bar na ito, huwag nang magbukas. Pinuno de la Cruz. Nagsisimula na silang manira ng tindahan. Pinuno de la Cruz. Sa wakas dumating ka na. Siya yan. Ang tindahan ni Ginoong Aquino. Naglakas loob kang sirain? Gusto mo ba talagang mamatay? Nasaan si Francisco Aquino? Nasaan siya?
Walang galang. Ang pangalan ng aming pangatlong Ginoo, hindi mo basta-basta matatawag ikaw na basura dito sa lungsod ng Bulaklak. Kahit ang pinakamayamang pamilya merkado, kailangan pa ring maging magalang sa harap ng aming pangatlong Ginoo. Ano ang iyong identidad? Ano ang iyong katayuan? Gusto mo ring makita ang aming pangatlong Ginoo? Ha 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 ha. Sa panaginip mo lang. Anong identidad? Anong katayuan? Nagtataka lang ako, anong pampabaliw ang ibinigay sa inyo ni Francisco Aquino para magpakamatay kayo para sa kanya? Hindi ba ninyo alam ang kanyang mga lihim na gawain? Karapat-dapat siyang mamatay ng 10,000 beses. Hoy, may nalaman ka ba tungkol sa aming pangatlong Ginoo? Gusto mong manggikil? Sinasabi ko sa iyo, itigil mo na ang ganyang pag-iisip. Kung hindi, kapag nagalit ang aming pangatlong Ginoo, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Mukhang walang saysay ang makipag-usap sa iyo tungkol dito. May isa pa akong tanong sa iyo. Sa tabi ni Francisco Aquino, ano ang iyong posisyon? Sa harap ng aming pangatlong Ginoo, ako ang kanyang kanang kamay. Ayos. Ano? Gusto mo akong pakiusapan? Kung gayon, lumuhod ka? Gumapang dito, ha 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 ha. Hoy! Hoy! Anong gagawin mo? Sabihin mo, kung mamatay ka, pupunta ba ang iyong pangatlong Ginoo para makita ako? Anong gagawin mo? Mag-usap tayo ng maayos, huwag kang manakit. Tulong, may pinapatay. Magsalita ka. Kung mamatay ka, pupunta ba ang pangatlong Ginoo mo para makita ako? Bitawan mo ako, sasabihin ko ang lahat. Ang pangatlong Ginoo namin sa Grand Hotel Emperador ay para sa Pamilya Santos, Binibining Ligaya Santos, nagpaplano ng kasal. Grand Hotel Emperador, ang kasal ni Ligaya Santos. Sige. Pangatlong Ginoo. Opo. Pasensya na. Magandang araw, Papa. Tawagin mong Tito. Magandang araw, Tito. Anong ginagawa mo rito? Masyado akong nagmamadali kahapon, hindi man lang nakapagpaalam. Kaya ngayon, bumisita ako. Wag na. Maayos lang ako. Yana, tara na. Papasok na tayo sa eskwela. Phoenix, Ginoong Montenegro. ihatid si Yana sa eskwela. May kailangan pa akong asikasuhin. Opo. Hoy, ikaw! Ako ang papa ni Yana, hindi siya mapapahamak. Tara, may pupuntahan tayo. Hoy, bakit mo ako dinala rito? Hindi mo ba talaga alam kung bakit kita dinala rito? Paano ko naman malalaman? Kaya kahapon sa ospital, hindi mo ba talaga narinig? Rafael Montenegro, umalis na lang tayo. Ngayon, hindi na ako anak ng Pamilya Santos. Ang mga bagay tungkol sa Pamilya Santos, wala na rin kinalaman sa akin. Talaga, paano? Kung makabalik ako sa Pamilya Santos, Makabalik sa Pamilya Santos? Paano naman mangyayari yan? Angelica, ang ipinangako ko sa iyo. Tutuparin ko yon, ang mga bagay na nawala sa iyo noon. Tutulungan kitang mabawi. Hindi ba ito si Binibining Angelica Santos? Angelica Santos, ang lakas ng loob mo, pati sa handaan ng Pamilya Santos. Naglakas loob kang sumingit? Ano, hindi ka na ba makatagal sa kumpanya? Lumabas ka para maghanap ng koneksyon? Ang mga babaeng may ganoong nakaraan. Iba talaga. Angelica Santos, hindi mo naman siguro naiisip na ang mga lalaki rito ay madaling maloloko mo, di ba? Dahil sa ilang taon mong pagtatrabaho sa akin, tuturuan kita ngayon. Ang Pamilya Santos sa lungsod ng Bulaklak ay isang marangal na pamilya na hindi mo kayang abutin. Ang mga may karapatang dumalo sa engagement party ni Binibining Santos ay pawang mga pinakamataas na marangal na pamilya sa lungsod ng Bulaklak. Tungkol naman sa iyo, hehe. Talaga? Bakit hindi mo muling pag-isipan ng mabuti sino ba talaga itong si Binibining Santos? Hindi ba Santos ang apelido at Shu ang pangalan? Shu? Paano? Paano nangyari yan? Ano ang imposible? Ang Santos sa Angelica Santos ay ang Santos ng Pamilya Santos. At ang Shu sa Angelica Santos. Ang Shu na iyan ay mula sa henerasyon ng Shu sa buong Pamilya Santos. Ang tanging gumagamit pa ng pangalang may Shu ay ang pangalawang Binibini, si Ligaya Santos. Papangalawang Binibini? Kaya, bakit hindi mo muling pag-isipan ang pangalawang Binibini? Ay hindi ba papangunahing Binibini? Ginoong Reyes,
Huwag kang makinig sa pinagsasabi ng batang ito. Si Ligaya Santos ang pangalawang binibini ng pamilya Santos. Tama, ngunit ang pangunahing binibini, walang sinuman ang nakabanggit sa kanya. Baka matagal ng patay. Tama. Kami ang mahalagang kasosyo ng pamilya Santos. Wala kaming narinig na pangunahing binibini. Oo nga, at Ginoong Reyes, si Angelica Santos, kung siya ang pangunahing binibini ng pamilya Santos sa estado ng pamilya Santos, hindi siya dapat nagtatrabaho sa atin. Sige. Ikaw, Angelica Santos, isang babaeng nagtatrabaho sa KTV. Talaga? Ang lakas mong magpanggap. Sino ang tinatawag mong ganyan? Anong problema? Mananakit ka? Sasabihin ko sa iyo, ito ang Grand Hotel Emperador. Ang mga pumupunta rito ay mga nangungunang tao sa lungsod ng Bulaklak. Maglakas loob kang manakit sa harap ng lahat? Naisip mo ba ang kahihinatnan? Rafael, huwag kang magpadalos-dalos muna. Angelica, Tama si Ginoong Reyes, walang sino man dito ang pwede nating kalabanin. Rafael, alam kong matapang ka at maaaring mayroon kang koneksyon, pero isipin mo ako. Isipin mo si Yana, ha? Hahaha, takot ka na, di ba? Duwag, hindi ba sa tingin mo? Ang galing-galing mo? Hindi ba sa tingin mo ang galing mong lumaban? Sa harap ng lahat? Saktan mo ako? Saktan mo ako. Ginoong Garcia, ayos ka lang ba? Puta, sinaktan mo ako? Ikaw, Angelica Santos, walang hiya ka. Pinayagan mo ang lalaking yan na manakit? Nasaan ang security? Security. Sino yan? Sa Grand Hotel Emperador, nag-iingay. Lagot na. Mamamatay ang batang yan. Sa lungsod ng Bulaklak, sino ba ang hindi nakakaalam kay Antonio Reyes na ang nasa likod niya ay si pangatlong Ginoo? Kung maglakas loob silang gumawa ng gulo sa Grand Hotel Emperador, babaliin ang mga kamay at paa nila at itatapon sila palabas. Hoy, bata, nanakit ka sa Grand Hotel Emperador. Hindi mo binibigyan ng respeto si pangatlong Ginoo. pangatlong Ginoo. Anong pangatlong Ginoo? Kalokohan? Sa lungsod ng Bulaklak, ilan ba ang pangatlong Ginoo? Ang apelyido ko ay Cheng. Ang pangalan ko ay Francisco Aquino. Ikaw? Mukhang bago ka. Ikaw pala si Francisco Aquino? Ang lakas ng loob mo. Ang pangalan ba ni pangatlong Ginoo? Basta mo na lang tatawagin kung alam mo ang para sa iyo. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay pangatlong Ginoo. Kausap ko ang pangatlong Ginoo mo. Ikaw ba ang dapat sumingit? Pangatlong Ginoo, kayo. Tingnan niyo siya. Sino ka ba talaga? Sabihin mo ang pangalan mo para hindi tayo magkamali at magkaaway ang magkakilala. Pangatlong Ginoo. Itong lalaking ito, hindi namin siya kilala. Pero ang pangalan niya ay Angelica Santos. Oo. Nagtatrabaho siya sa kumpanya namin. Angelica Santos? Oo, Angelica Santos ang pangalan niya. Oo. Nagpapanggap din siyang pangunahing binibini ng pamilya Santos. Hindi ako. Angelica Santos ba talaga ang pangalan mo? Tama. Angelica Santos ang pangalan niya. Nakakatuwa. Buhay pa pala siya? Magkakilala kayo? Dahil nagkita na tayo, lilinawin ko na siya ang pangunahing binibini ng pamilya Santos, ang ate ni Ligaya Santos. Ano? Nagkakamali ka yata. Siya isang babae lang sa KTV na naglalakad. Ito, paano siya magkakaugnay sa pamilya Santos? Siyempre, hindi na rin kayo kailangang mag-alala. Ang sinabi ko kanina ay nakaraan na... Ito, pangatlong Ginoo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Totoo nga, siya noon ay ang pangunahing binibini ng pamilya Santos na nasa itaas. Pero ngayon, siya ay isang babaeng may dalang anak sa labas. Isang itinakwil na anak ng pamilya Santos. Ang inabandona ng pamilya Santos. Angelica Santos, talaga namang ginulat mo ako. Ang dahilan kung bakit ka narito ay para gamitin ang pangalang iyon sa panloloko. Buti na lang at si pangatlong Ginoo ay nakilala ka. Kung hindi ko alam kung gaano karaming tao ang maloloko mo. Inabandona. Hindi nyo naman siguro iniisip na ang kasalukuyang pamilya Santos ay karapat-dapat pa rin kay Angelica Santos, di ba? Ano ang iyong katayuan? Ano ang iyong identidad para magsalita ng masama tungkol sa pamilya Santos? Dito? Ang pangalang Rafael Montenegro. Narinig mo na ba? Ano? Ikaw si Rafael Montenegro? Imposible. Hindi ba't ipinatapon ka sa hangganan at namatay sa labanan? Ang dami mong alam, mukhang kasama ka rin sa nangyari noon. Hindi ka makakaiwas. Bakit hindi ka na lang magpaliwanag din? Rafael Montenegro. Nabubuhay ka pa ba sa panaginip? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ang pangunahing binatang Ginoo ng pamilya Montenegro? Ha. Ang maliit na pamilya Montenegro, wala na yan. Sasabihin ko sa iyo, kung ako ikaw, dapat kang maging isang masunuring daga, magtago ng tahimik para hindi mo malaman kung paano ka namatay sa huli. Talaga, gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na galawin ako.
Ano pa ang hinihintay nyo? Sugurin nyo siya. Dumating na ang ulo ng pamilya Santos. Ninuno, dumating ka na rin sa wakas. Ano to? Itong dalawang pinatalsik ng pamilya Santos na walang silbi, ginagamit pa rin ang pangalan ng pamilya para manloko sa labas. Sila ba yung pinatalsik ng pamilya Santos? Walang silbi? Hindi ba ito ang aking ate, si Angelica Santos? Hindi ko inakala. Buhay ka pa pala? Ligaya Santos, ikaw ba yon noon? Noon, may mukha ka pang magsalita tungkol noon, kayo? Dalawang mga ngalunya? Dapat lang na nagtatago kayo sa labas para hindi kayo nakakahiya dito. Ligaya, hindi mo ba nakikita? Kung may hiya lang ang dalawang yan, hindi nila gagawin yan noon sa kabilang banda. Ang hirap ng buhay nyo nitong mga nakaraang taon, di ba? Kung paano kami nabubuhay, huwag mo nang alalahanin. Ganoon ba? Kung ganoon, sabihin mo, ano ang pakay mo ngayon? Nandito ako para Kailangan pa bang sabihin yan? Ang dalawang yan na pinatalsik ng pamilya na walang silbi, siguradong miserable ang buhay. Kung ako ang tatanungin, sila ay nandito para lang makikain at makikinom. Wala ako. Tama nga, pasensya na. Hindi ko kayo nasikaso ng maayos. Kasi naman, sa kalagayan ninyo, baka hindi na kayo makapunta sa ganitong klase ng handaan habang buhay. Servidor, pumunta ka sa labas, maglagay ka ng mesa para sa kanilang dalawa. Lahat ng pagkain, doblehin mo. Kayo po, masiyahan kayo. hindi na kailangan. Dalawang bagay lang ang pinunta ko rito. Ang una, ang kapatid na babae ni Angelica Santos ay ikakasal. Masaya si Angelica, kaya magbibigay siya ng regalo. Teka, saan naman kami kukuha ng regalo? Ano raw? Magbibigay raw siya ng regalo sa atin? Sige, regalo. Ano naman ang pangalawa? Ang pangalawa ay bigyan kayo ng isa pang pagkakataon na pumayag kayong magmakaawa kay Angelica Santos para makabalik sa pamilya Santos. Ang lakas ng loob mo. Rafael Montenegro, ang kapal na mukha mo. Bibigyan mo ang pamilya Santos ng pagkakataon at gusto mo pang magmakaawa ang pamilya Santos sa'yo? Sabihin ko sa'yo, kahit lumuhod ka pa ngayon at magmakaawa sa pamilya Santos, hindi sila papayag. Lola Santos, ano ang balak mong gawin? Ikaw na walang kwentang kahihiyan. Imposible yan. Sige, tatandaan ko yan. Phoenix, ang regalo na pinahanda ko sa iyo, handa na ba? Ang regalo na pinapunta ko sa iyo, handa na ba? Dalhin mo agad dito. Madam Phoenix, Rafael Montenegro, ang lakas ng loob mo. Ang pangalan ng unang mandirigma ng siya, iyon ba ang kaya mong ipagpanggap? Pinapagawa ko kay Phoenix ang isang bagay, hindi ito pagpapanggap. Maghintay lang kayo. Darating na siya agad. Mamaya, malalaman ninyo kung bakit ako ang nagbibigay sa inyo ng pagkakataon na magmakaawa kay Angelica Santos na bumalik sa pamilya Santos. Sige, tingnan natin kung may kakayahan ka na maimbitahan ang unang mandirigma ng siya. Pero sasabihin ko sa iyo, dati, nung kasama ko ang tatay ko sa hangganan, nakita ko na si Madam Phoenix. Alam na alam ko ang itsura niya. Kung maglakas loob kang lokohin ako, mag-ingat ka. Baka ibalikan namin sa loob. Kung totoo ba, maghintay lang at tingnan. Ang unang mandirigma ng siya, narito na si Madam Phoenix. Narito na si Phoenix. Talagang ang naglakas loob siyang dumating. Magaling. Rafael Montenegro, patay ka na. Tingnan ninyong mabuti. Ang Phoenix na ito, siya ay tiyak na Madam Phoenix. Ha? Imposible yan. Huli man ako, Ginoong Montenegro. Sana'y mapatawad ninyo ako. Nabalitaan kong engagement ngayon ni Dalaga Ligaya Santos. Si Ginoong Montenegro ang nag-utos sa akin na magbigay ng malaking regalo. Imposible yan. Ikaw ba talaga si Phoenix? Ako si Phoenix. Kailangan ko pa bang magpaliwanag sa'yo? Ito, Madam Phoenix. Ako, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ako si Angelo Mercado. Dati sa hangganan, nagkita na tayo. Wala akong matandaan. Sa kantin ng mandirigma sa hangganan. Si Marco Mercado ang tatay ko. Yung naghuhugas ng pinggan? Oo. Sa ngayon. Noon kasi, kulang sa tao ang kantin. Kaya ang tatay ko ay sadyang pumunta doon. Tama na. Ang ginawa ng tatay mo noon, wala akong interes doon. Ngayon, engagement ninyo ba ni Ligaya Santos? Kami. Ako. Sige, tanggapin mo ang regalong ito. Orasan, kamatayan. Madam Phoenix, ito po. Ang ganda ng regalo. Ito. Ang ibig sabihin ni Madam Phoenix ay para kay Ginoong Lin at Binibining Santos na magkasama hanggang pagtanda. Habang buhay nga. Oo, magkasama hanggang pagtanda. Habang buhay. Gaya? Angge, hindi pa ba kayo magpapasalamat kay Madam Phoenix?
Salamat po, Madam Phoenix. Naway magkasama kami hanggang pagtanda. Habang buhay. Huwag na kayong magpasalamat. Nga pala, dahil ang malaking regalong ito ay naibigay na. Ngunit gusto ko pa rin paalalahanan kayong lahat na sa hinaharap, sa pagkilatis ng tao at sitwasyon, kailangan ninyong maging mapanuri. Opo, sigurado po. Ma, Ito ang ginawa ninyo. Anoon? Shuan, tingnan mo nga, ikaw at si Rafael Montenegro, kilala ninyo. Si Madam Phoenix, ang ganoong kalaking bagay? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. tama nga anak. Ano ang ginagawa mo? Hayaan mong tingnan ka ng maigi ni Papa. Halika. Ate, patawad. Ako. Paano? Ngayon, alam ninyo, nang pakiusapan, si Shuan na bumalik. Tingnan mo nga, ano ba ang sinasabi mo? Si Shuan ay miyembro ng pamilya Santos. Wala nang pakiusapan pa. Shuan, tama ba? Lola ako. Mabuti nga po, nandito si Lola. Ngayon ninyo lang naalala na kayo ang lola niya. Shuan, tara na. Ang ganitong pamilya Santos, wag nang balikan. Shuan. Hi. Sandali lang. Sino ang nagsabi na ang taong iyon ay si Madam Phoenix nga? Francisco Aquino, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, baka naloko tayo ng gagong yon. Ano? Niloko. Tama si Francisco Aquino. Ang Phoenix kanina, peke siya. Pecker? Ito. Sisihin niyo ang gagong yon. Talagang naghahanap pa na magpapanggap na Madam Phoenix. Kundi, isipin niyo, sino si Madam Phoenix at sino tayo? Kahit may ugnayan ng pamilya Mercado at Phoenix noon para sa mahalagang tao na tulad niya, walang kwenta yon. Kaya kung nagpanggap siya, ano ngayon? Kung ano ang ibinigay niya, ano ngayon? Kung gusto niyang magpanggap, hayaan natin siya. Ito ang paggalang na dapat ibigay sa pangalang Phoenix sa dakilang siya. Ganoon pala. Kaya pala ang bilis tumakbo ng dalawang yan. Naghanap pala ng artista para umarte, takot na mabuking agad. Joselito Santos, Ma, ipasa ang utos ko. Ang malaki at maliit na alyansa ng lungsod ng Bulaklak. Ganap na i-blacklist. Huwag hayaang makapamuhay ang dalawang yan sa lungsod ng Bulaklak. Rafael Montenegro. Ang babaeng iyon kanina, si Madam Phoenix ba talaga? Sinabi ko na nga, pagkatapos mangyari ang mga bagay na iyon noon, pumunta ako sa larangan ng digmaan. Iniisip na lumaban at magtagumpay. Na sa panahong iyon, nakilala mo si Madam Phoenix, tama? Kami, higit pa sa pagkakakilala. May mga bagay na kailangan mong ilihim para sa akin. Sa totoo lang, siya ang aking nasasakupan. Ano? Si Phoenix ang iyong tauhan? Hindi ba't sinabi ko na ilihim mo para sa akin? Hindi. Ikaw. Ang dami mong kasinungalingan. Paano ako maniniwala sa'yo? Tama, si Angelo Mercado, si Phoenix ay ang unang mandirigma ng SIA. Makukulong ka sa sinasabi mo. Makukulong ngayon. Sa buong dakilang siya, ang makapagpakulong sa akin ay iilan lang. Hindi nakasama ang mga maliliit na tao doon. Kahit pa ang hari ng bansa mismo ang dumating, kailangan pa rin niyang mag-isip ng mabuti. Kung gayon, sabi mo si ang mandirigma Phoenix ang iyong nasasakupan. Ano naman ang iyong identidad? Panginoon ng digmaan, ng dakilang siya, may titulong Diyos na hari. Diyos na hari. Ikaw naman, Hindi ba? gumawa ka ng ganyang kataas na identidad. Paano kita paniniwalaan? Hindi ka naniniwala sa akin? Siyempre. Ako, kahit hindi ako masyadong matalino, hindi rin naman ako tanga. Nitong mga nakaraang araw, para makalapit ka sa akin, ang dami mong ginawa at ang dami mo ring inimbentong kasinungalingan. Sa totoo lang, nakokonsensya ka lang at gusto mo akong humingi ng tawad. Paghingi ng tawad? Kasinungalingan. Pero dahil sa pagsisikap mo, tatanggapin na kita. Ibig sabihin, tatanggapin mo na talaga ako? Hindi kita tinatanggap, kundi ang paghingi mo ng tawad. Pero sa totoo lang, ang kilos mo nitong mga nakaraang araw, medyo lalaki. Sana sa hinaharap, maging mas kalmado ka, mas praktikal, at huwag nang gumawa ng mga kakaibang bagay. Anong mga kakaibang bagay? Ay, tama na. Tayong dalawa lang dito, kaya huwag ka nang magpanggap dahil ikaw ang ama ni Yana. Wala akong pakialam kung Diyos na hari ka o kung kilala mo si Phoenix. Basta't maging mapayapa at maaasahan ka, bibigyan kita ng pagkakataon. Susubukan kitang tanggapin. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Ano pa ang kailangan kong intindihin? Hayaan na. Tara, dadalhin kita sa isang lugar. Saan?
Palasyo sa tuktok ng ulap. Hindi ba ito ang lungsod ng Bulaklak, ang pinakamagandang villa area? Bakit mo ako dinala rito? Dati, kayong mag-ina, napakahirap ng buhay at maraming pinagdaanan. Ngayon, gusto kong mas maging komportable kayo sa tirahan ninyo. Mas maging komportable? Ibig sabihin, may ari-arian ka rito? Siyempre naman, Hindi kaya siya ba talaga ang alamat na Diyos na hari? Pero, mahal na Diyos na hari, sa ganoong kataas na identidad, anong klaseng babae ang hindi niya makukuha? Bakit ako pa ang pinili niya? Hindi kaya katulad lang ito ng dati, niloloko niya lang ako? Sige na, bigyan ko na lang siya ng pabor. Rafael, tama na, umuwi na lang tayo. anong tama na? Sanay na akong tumira sa sarili kong bahay, sa ganitong lugar. Medyo hindi ako komportable. Ay, ayos lang, masasanay ka rin. Tara na, Angelica. Sige na, umuwi na lang ako. Kapag sa tingin ko ay handa na ako, saka ako titira rito. Sige. Kung gayon, ipapahatid na lang kita. Ay, wag na. Wag na, ako na lang ang magtataksi. Alam mo naman kung saan ako nakatira, alam mo rin. Si Yana? Kunin mo na lang kung gusto mo, ikaw na muna ang bahala. Sige. Kung gayon, ako na lang ang titingin sa loob. Hay, titingnan pa raw muna, talagang nagpapanggap lang. Rafael, ang mga material na bagay, hindi ko naman talaga pinapahalagahan? Basta't maging seryoso ka lang, pwede ka nang maging papa ni Yana. Hi, Angelica. Angelica. Talagang hindi ka naniniwala sa akin. Sige na nga, ang sarili kong ari-arian, hindi ko pa nga napapasok at nakikita. Huminto ka. Ikaw ang kinakausap ko. Palasyo, sa tuktok ng ulap, bawal pumasok ang mga hindi autorisado. Palasyo sa tuktok ng ulap, bawal ang mga hindi autorisado. Ayos ka, bata. Talagang dedikado ka. Pero ako ang boss dito. Boss? Ikaw? Haha, anong drama mo? Ito ang palasyo sa tuktok ng ulap. Ang pinakamalaking villa area sa lungsod ng Bulaklak. Ikaw na walang kahit anong brand. Sa katawan, isang basura, gising na, huwag ka nang mangarap. Kalokohan. Paano magkakaroon ng brand ang damit na pinasadya? Bakit hindi ka tumawag at magtanong kung sino talaga ang boss dito? Bata, mukhang pinaghandaan mo na to, ano? Anong ibig mong sabihin? Sino ba ang hindi nakakaalam na ang malaking boss namin dito ay isang misteryosong, mahalagang tao na hindi naman nagpapakita sa karaniwan? Ikaw naman, kung gusto mo lang manloko, dapat man lang ay ang suot mo, palitan mo. Phoenix, pinatago ko sa iyo ang aking identidad, pero ginawa mo itong... Sandali, ikaw, bakit parang pamilyar ka sa akin? Ano? Naalala mo na ako ang boss mo? Lintik, Rafael Montenegro. Oo, ako nga. Kaya pala lumabas ka para manloko, ikaw pala ngayon ay isang basang sisiw na blacklist ka na ng lahat ng samahan ng komersiyo sa lungsod ng Bulaklak. Ano, hindi ka na makakilos sa labas, kaya gusto mong sa amin mangloko ng pera. Na blacklist. Phoenix, nandito ako ngayon sa labas ng palasyo, sa tuktok ng ulap. Sabi ng mga tao dito na na-blacklist ako ng lungsod ng Bulaklak na samahan ng komersiyo. Pakicheck kung ano ang nangyayari at alamin agad. Pati pangalan ni Madam Phoenix, naglakas loob kang gayahin. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka ng lahat ng samahan ng komersiyo sa lungsod ng Bulaklak na blacklist. Totoo ba yan? Malalaman mo rin mamaya. Oh, sige. Tingnan lang natin, ikaw naman loloko kung anong bagong gimmick pa ang magagawa mo. Mayordomo Santos. May manloloko dito na ayaw umalis at gusto pang magpanggap na boss namin. Hindi ko alam kung ano ang layunin niya. Naku po, kayo po ba si Ginoong Rafael Montenegro? Oo, ako nga. Supervisor Santos, si Rafael Montenegro na ito ay nasa blacklist na sa lungsod ng Bulaklak. Manahimik ka, Ginoong Montenegro, ang card ng hari ng palasyo sa tuktok ng ulap. Dala mo ba? Ito? Ito ba ang sinasabi mo? Oo. Yan nga. Binatang Reyes, sasabihin ko sa iyo, siya ang malaking boss ng palasyo sa tuktok ng ulap. Kapag nakita mo siya ulit, huwag kang magpabaya. Malaking boss? Siya? Supervisor Santos, hindi ba sinabi mo dati na ang malaking boss natin ay isang misteryosong mahalagang tao? Siya ay isang manloloko na nasa blacklist ng lipunan. Bakit hindi ka na naniniwala sa sinasabi ko? Sinasabi ko sa iyo, siya ang pinakamalaking boss ng palasyo sa tuktok ng ulap. Ang pinakamahalagang tao
At itong black card ay kumakatawan sa pinakamarangyang villa sa loob ng palasyo sa tuktok ng ulap, ang sa pagitan ng langit at ulap. Binatang Reyes, hindi mo pa ba agad ipinapasok ang ating boss? Hindi pwede, Supervisor Santos. Pakisuri mo ulit ang taong ito. Siya ay nasa blacklist ng Samahan ng Komersiyo ng Lungsod ng Bulaklak. Pag-isipan mo ng mabuti. Supervisor Santos, kailan pa naging tuta ng Samahan ng Komersiyo ng Lungsod ng Bulaklak ang palasyo sa tuktok ng ulap? Paumanhin, hindi ko siya naturuan ng maayos. Binatang Reyes, sinasabi ko sa iyo, kung haharangin mo pa siya, hindi ka na kailangan bukas. Hindi pwede, hindi ko siya papayagan hanggat hindi mo nililinaw. Umalis ka. Ginoong Montenegro, pasok po, pasok po. Ginoong Montenegro, narito na po tayo. Sa mga panahong wala kayo, ang sa pagitan ng langit at ulap ay pinapalinis ko araw-araw at handa na para sa inyo anumang oras. Kung may kailangan kayo, kontakin lang po ako. Ako na po ang bahala. Maraming salamat, Ginoong Chen. Gayon din, ang aking identidad, huwag ninyong ibunyag sa labas. Mabuti po. Isang karangalan po ang makapaglingkod kay Ginoong Montenegro. Pasok po kayo. Nakakagalit talaga. Si Angelica Santos, ang malandi na yon, naglakas loob siyang kumuha ng manloloko para ipahiya ako sa publiko. Sa susunod na makita ko siya, sisiguraduhin kong magbabayad siya. Tama na. Huwag ka nang mag-ingay. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng lola mo na dapat paalisin si Angelica sa lungsod ng Bulaklak sa hinaharap kahit gusto mo siyang makita, hindi na mangyayari? Kasalanan mo lahat. Kung sana noon pa lang ay ipinutok mo na siya, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Gaya, kahit paano, ate mo pa rin siya. Ate ko, siya ay anak lang ng putang yon. Isang malandi, bakit siya magiging ate ko? Kung ako ang tatanungin, nang mamatay ang putang yon, dapat ay isinama na niya ang malanding yon para mamatay silang dalawa. Tatay, sinaktan mo ako? Gaya, nasobrahan ko ang pagpapalayaw sa sarili ko. Okay na, huwag ka na magalit. Ang villa sa tapat, sa wakas, may galaw na. Kung may galaw o wala ang bahay ng iba, anong pakialam natin? Ang villa na sinasabi ko, hindi yung katabi ng walang kwentang bagong yaman, kundi ang sentrong gusali ng palasyo sa tuktok ng ulap. Sa pagitan ng langit at ulap. Sa pagitan ng langit at ulap? Kuya, baka nagkamali ka lang ng tingin? Hindi. Sa karaniwan, walang nakatira sa pagitan ng langit at ulap. Kahit ang mga tita na naglilinis, sa gilid na pinto dumadaan. Pero kanina, malinaw na gumagalaw ang pangunahing gate. Ang may-ari ng sa pagitan ng langit at ulap ay may marangal na identidad at ang property management ng palasyo sa tuktok ng ulap ay tinuturing siyang Diyos. Ang mga tao sa ibaba, hindi nangangahas gumalaw. Nga pala, alam niyo ba kung sino talaga ang may-ari ng sa pagitan ng langit at ulap? Ang pinakamayaman sa lungsod ng Bulaklak? Wala yan. Baka ang pinakamayaman sa lungsod ng Bulaklak, ang ulo ng pamilya De La Vega. Hindi rin sapat. Baka ang unang mandirigma ng siya, si Madam Phoenix? Narinig ko. Si Madam Phoenix dito sa lungsod ng Bulaklak ay mayroon ding mga kaugnay na negosyo. Bukod pa rito, ang lihim na pondo ng palasyo sa tuktok ng ulap ay may partisipasyon din ng isang mandirigma. Tama, pero kalahati lang ang tama sa sinabi mo. Ang may-ari ng sa pagitan ng langit at ulap talagang may kaugnayan kay Madam Phoenix. Dahil ang tunay niyang identidad ay ang Panginoon ng digmaan ng dakilang siya, ang Diyos na Hari. Diyos na Hari. Kuya Angelo, ibig mong sabihin, yung nakatira sa tapat namin? Si mahal na Diyos na Hari? Tama. Kung hindi, bakit pagagastos ang pamilya Mercado ng ganoong kalaking halaga at makipagsapalaran na kalabanan ng ibang pamilya para makuha ang villa na yan? Para lang maging kapitbahay ng marangal na, mahal na Diyos na Hari. Mabuti. Karapat-dapat kang ang manugang ng pamilya Santos. Sa kondisyong ito, ang pag-angat natin bilang super pamilya ay malapit na. Tutal, sa yaman at kapangyarihan ni mahal na Diyos na Hari, kahit kaunting ibunyog niya lang, sapat na para sa atin habang buhay. Oo, Angge, tama ka nga. Ako ay maghahanda na, magdadala ng magandang regalo at sabay nating bibisitahin si mahal na Diyos na Hari. We got to give you. Yes, you can. Ang grupong yan, may mukha pa ring pumunta rito. May tao ba rito? Kakaiba naman, bakit walang ingay? Angge, baka nagkamali ka. Imposible. Hindi ako pwedeng magkamali. Tingnan mo.
Nakabukas pang ilaw sa itaas. May tao dyan, sigurado. Mahal na Diyos na Hari, nasa bahay po ba kayo? Ako po si Joselito Santos ng Pamilya Santos mula sa lungsod ng Bulaklak. Nabalitaan ko po ang inyong pagbabalik sa lungsod ng Bulaklak kaya naghanda po ako ng 2 bote ng mautay ng 82. Umaasa po na ang mahal na Diyos na Hari ay tatanggapin ito. Ako, ang Diyos na Hari na may ganitong identidad at ganitong posisyon ay basta-basta na lang bang makikita ng mga tulad ninyo? Pamilya Santos, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Pero kayo mismo ang nagpabaya. Angge, hindi ba't may koneksyon ang tatay mo kay Madam Phoenix? Pwede bang papuntahin mo ang tatay mo para tanungin si Madam Phoenix? Ito. Tama, Kuya Angelo. Kung si Madam Phoenix ang lalabas, baka tanggapin tayo ng mahal na Diyos na Hari. Kapag kumalat ito, ang Pamilya Santos at Pamilya Mercado ay siguradong aangat ng husto. Sige, susubukan ko. Hello, tatay. Pwede po bang kausapin ninyo si Madam Phoenix para payagan ng mahal na Diyos na Hari na makipagkita sa amin? Ano ba yan? Sige, naiintindihan ko na. Sabi ni Papa, itong mahal na Diyos na Hari, maraming ginagawa dito sa lungsod ng Bulaklak. Huwag daw natin siyang abalahin. Balik na lang muna tayo. Kung ganoon, umalis na tayo. Mahal na Diyos na Hari, abala po kayo kaya hindi na po namin kayo aabalahin. Ganito na lang, iiwan na lang po namin ang mga gamit sa pintuan at kunin nyo na lang po kung may oras kayo. Paumanhin. Kunin mo ang gamit mo at lumayas ka. Dali! Mga basura na walang silbi, puro kayo pakana. Pero sa kabilang banda, kung ako ay na-block, Eddie, si Shuan ay baka. Phoenix, tulungan mo akong alamin, nasaan na si Shuan ngayon? Boss, isang beef noodles at isang wonton. Sige. Uy, ikaw ba si Binibining Angelica Santos? Magkakilala tayo? Ay nako, paano naman hindi? Pero, Binibining Angelica Santos, mas mabuti kung sa ibang lugar ka na lang. Hindi na namin kayang tanggapin ang negosyo mo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang malalaki at maliliit na samahan ng komersiyo sa Timog Ilog ay naglabas na ng utos na ikaw, Angelica Santos, at isang lalaking nagngangalang Rafael Montenegro ay permanenteng na blacklist na. Lahat ng nakarehistro sa samahan ng komersiyo, mga negosyo at iba't ibang tindahan ay hindi pinapayagang tanggapin ang negosyo mo. Kakain lang naman ako ng hapunan. Magbabayad naman ako. Huwag mo na akong pahirapan. Hindi ito tungkol sa pera. Ay nako, alis na. Hindi talaga namin kayang tanggapin. Pero boss, Oo nga pala. Paalala lang, hindi lang ang tindahan ko. Buong kalye na to, hindi ka makakapasok. Kung gusto mong kumain, sa bahay ka na lang magluto. Ay naku, alis na. Mama, gutom ako. Yana anak, ngayon sa ibang kainan naman tayo, okay? Sige. Ang bait-bait mo. Tara na. Dahil gutom ka, edi pulutin mo yan at kainin. Ligaya Santos. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ate ko, syempre, tinutulungan lang kitang lutasin ang problema mo. Masamang tao. Ayoko kainin yan. Ayaw mong kumain? Sige, edi hintayin mong kainin ka ng mga asong gala. Ligaya Santos, anong ginagawa mo rito? Nandito ako, syempre, para pagtawanan ka. Pagtawanan ako? Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito? Ako, sa totoo lang, dapat ang buong Pamilya Santos. Kayo, umalis na ako sa Pamilya Santos, bakit hindi nyo pa rin? Ako tinatantanan? Oo nga, umalis ka na sa Pamilya Santos, bakit ka pa bumalik? Pati sa kasal namin ni Angelo Mercado, sinisira mo. Angelica Santos, ang dahilan kung bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon ay dahil sa karma mo yan. Ako. Anong ako? May mali ba sa sinabi ko? Sinasabi ko sa'yo, wag mo akong titigan. Nang ganyan, hindi ka karapat-dapat. Masamang tita, wag mong apihin ang mama ko. Hoy, bastardo, sino ang minumura mo? Ikaw, pinoprotektahan mo pa siya? Angelica Santos, ikaw na malandi at walang hiya. Ang bastardo mo, magiging katulad mo rin sa huli. Walang kasalanan ng bata, hindi ko hahayaang magsalita ka ng ganyan. Naglakas loob kang gawin tapos ayaw mong ipagsabi ko? Sinasabi ko sa'yo, hindi lang ako magsasalita kung kailan ko gusto, kundi mananapak din ako kung kailan ko gusto. Masamang tita, wag mong apihin ang mama ko. Umalis ka. Ang dapat umalis ay ikaw. Ikaw. Ayoko manakit ng babae, pero
kung maglakas loob ka ulit na apihin ang anak ko, humanda ka sa akin. Hemp, ang anak mo, Rafael, ang tagal mo nang umalis sa lungsod ng Bulaklak. Sigurado ka ba talaga na ang bastardo na yan ay anak mo? Sinabi kong anak ko siya. Kaya anak ko siya. Oo, siya ang papa ko. Papa, ang masamang tao, siya ang nang-api sa akin at kay mama. Alam na ni Papa. Papa, inapi niya kami ni mama at ayaw niya kaming pakainin dito. Papa, hindi lang niya. Kami inapi ni mama, itinapon pa niya ang siopaw sa sahig. Ang sama-sama niya. Nakita kong ang mga tao sa pamilya Santos ay talagang nakakatawa. Kaninang hapon, nagmamakaawa pa sila sa pintuan namin. Ngayon naman, binubuli na nila ang anak ko. Hindi ka ba talaga takot mamatay? Sino ako? Pupunta ako sa pintuan nyo? Teka, pumunta nga ako. Ito, imposible to. Rafael, niloloko mo ako. Kung niloloko ba kita o hindi, malalaman mo mamaya. Hindi ba't binlacklist nyo ang buong pamilya namin? Kung gayon, ngayon, sisiguraduhin kong ang pamilya Santos nyo ay hindi na makakabangon sa buong lungsod ng Bulaklak. Rafael Montenegro, kung iba ang sinabi mo, baka naniwala pa ako. Pero ang sabihin mong hindi na makakabangon, ang pamilya Santos sa lungsod ng Bulaklak, yan ay isang lubos na katatawanan. Hintayin mo lang. Mahal na Diyos na Hari, tapos na po ang lahat. Sige, salamat sa pagod mo. Magpahinga ka ng maayos. Tara, kakain tayo ng pansit kasama si Papa. Rafael Montenegro. Ang boss ay... Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Papa, gusto kong kumain ng beef noodles, yung malaking mangkok. Sige, boss. Malaking mangkok ng beef noodles. Konting noodles lang, pero punuin ng beef. Sige po. Imposible to. Paano sila nakapasok? Boss, hindi ba nagbigay na ng utos ang samahan ng komersiyo? Paano sila nakapasok? Binibini, ikaw ba si Ligaya Santos? Oo, ako si Ligaya Santos. Ang tindahan nyo, ayaw nyo na bang magpatakbo? Paano nyo pinapasok ang mga taong nasa blacklist ng samahan ng komersiyo? Binibining Santos? Pasensya na po. Ayon sa pinakabagong utos, ang kay Binibining Angelica Santos at kay Ginoong Rafael Montenegro, ang blacklist ay naalis na. Ano? Naalis na? Imposible. Ang utos na yan galing sa Pamilya Santos at Pamilya Mercado. Nagkamali ka ba? Nakumpirma ko na, tama nga. Hindi pwede. At saka, Binibining Ligaya Santos, pakibilisan po ang pag-alis. Paalisin ako? Anong karapatan nyo? Dahil naglabas ng utos ang samahan ng komersiyo, ngayon, lahat ng negosyo at tindahan sa lungsod ng Bulaklak ay bawal pasukin ng Pamilya Santos at Pamilya Mercado. Kung lalabagin, mapaparusahan kami. Binibining Santos, huwag nyo na po kaming pahirapan. Imposible. Ang Pamilya Santos ay mahalagang miyembro ng samahan ng komersiyo. Paano naman sila maglalabas ng ganyang utos? Siguradong nagkamali ka. Nabanggit ko na ang lahat. Binibining Santos, bahala na po kayo. Papa, paano naman na blacklist ang Pamilya Santos sa samahan ng komersiyo? Ano ba talaga ang nangyari? Ligaya Santos, bumalik ka na kaagad. Tapos na ang Pamilya Santos. Yana, busog ka na ba? Busog na po. Saan ka pupunta? Mag-uusap po muna sina Papa at Mama. Titingin-tingin po muna ako sa unahan. Ay, dahan-dahan ka lang sa pagtakbo. Ay nako, ang batang yan. Dapat lang na maging malikot ang mga bata. Mas maganda yan. Rafael Montenegro? Salamat sa iyo, niligtas mo ulit ako ngayon. Sinabi ko na, dati, wala ako sa tabi mo, pero ngayon, bumalik na ako. Siyempre, hindi ko hahayaang mangyari ulit ang dati. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang iyong identidad? Bakit pati ang blacklist ng samahan ng komersiyo ay kaya mong pakialaman? Hindi ko ba nasabi? Ako ang Panginoon ng digmaan, ng dakilang siya. Ako ang Diyos na Hari. Nagsisimula ka na namang magyabang. Ano ba ang identidad ng Diyos na Hari? Ano ba ang identidad ko? Ang isang mahalagang tao tulad ng Diyos na Hari, paano naman pakikialaman ang isang maliit na tao na tulad ko? Sino ang nagsabi niyan? Hindi ba? Alam mo ba, sa dakilang siya, lahat ng mandirigma ay may isang pahayag na pinaninindigan. Anong pahayag? Para sa serbisyo ng mamamayan. Sige na, hindi ka nakasama sa akin noong huli. Ngayon, dadalhin kita sa palasyo, sa tuktok ng ulap para makita.
Angge, kung hihingi tayo ng tulong sa mahal na Diyos na hari, magiging maayos ba ang lahat? Huwag kang magalala. Bagaman sinasabing ang mahal na Diyos na hari ay mahirap lapitan, ngunit narinig ko na ang mahal na Diyos na hari ay napakabait sa mga tao at marunong kumilala ng tama at mali. Kaya basta igit natin na kasalanan ni Rafael Montenegro, tiyak na makikialam ang mahal na Diyos na hari. Tama. At si Angelica Santos, noon, nabuntis ng walang asawa, hindi lang nagdulot ng kahihiyan sa pamilya Santos, kundi bumalik pa at pinagbintangan pa ang pamilya Santos, dapat siyang sumpain. Gaya, para sa pamilya Santos, wala kang ibang magagawa kundi ito. Dito ka pala talaga nakatira. Hindi mo ako niloko. Mahal na Diyos na hari, ako si Joselito Santos ng pamilya Santos. Inapi ang pamilya Santos namin. Oo. Bakit nandito si Papa? At hinahanap pa ang mahal na Diyos na hari? Hindi ba ikaw yon? Ano ba talaga ang nangyayari? Kaya niloloko mo na naman ako? Hindi ka naman talaga mahal na Diyos na hari, di ba? Angelica, sinabi ko na sa'yo, hindi kita lolokohin. Anong inapi sa pamilya Santos ninyo? Uy, sumagot siya. Sumagot ang mahal na Diyos na hari. Angge, tama ka nga. Ang mahal na Diyos na hari ay makatarungan, hindi niya pababayaan ang pamilya Santos namin. Mahal na Diyos na hari, pakiusap, imbestigahan ninyo. Ang ate kong si Angelica Santos, 7 taon na ang nakalipas, nabuntis ng walang asawa. Hindi lang niya ipinahiya ang pamilya Santos namin. Ngayon, nagkaroon siya ng kapangyarihan. Nakipagsabuatan pa kay Rafael Montenegro. Ang salarin na yon para ipahamak ang pamilya Santos namin. Inapi kami. Oo nga, at itong si Angelica Santos, kung saan-saan sinisiraan ang pamilya Santos, sinasabi pa na ang nangyari noon ay kasalanan namin. Naku, Diyos ko, ang pamilya Santos, paano naman gagawa ng ganoong bagay? Ay, oo nga. At yung si Rafael, hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob. Naglakas loob siyang gamitin ang pangalan niya ang mandirigma para manloko kung saan-saan. At naglakas loob pa siya maghanap ng tao para magpanggap na si Madam Phoenix. Mahal na Diyos na hari, kailangan mo kaming tulungan. Angelica, rinig mo ba? Ito ang pamilya Santos. Ang pamilya Santos na pinapangarap mo. Balikan. Oo, narinig ko. Mama, masasamang tao sila. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Nandito si Papa. Tama, may papa pa tayo. Rafael Montenegro, may isang bagay na lagi mong mali. Sa totoo lang, ayoko nang bumalik sa pamilya Santos. Hindi nga. Hindi mo talaga naisip? Oo, hindi ko naisip. Kahit na anak ako ng pamilya Santos, pero simula nang mamatay si Mama, gusto ko nang tumakas. Raf, alam mo ba kung bakit ko kailangang ipanganak si Yana? Raf. Tinawag niya akong Raf. Dahil sa puso ko, si Yana, ang sa mundong ito, tanging pamilya ko. Suwan, mula ngayon, ako na ang magiging pamilya mo, okay? Ako, si Rafael Montenegro, ay sumusumpa sa langit. Mula ngayon, poprotektahan kita, rerespetuhin, at mamahalin, gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundong ito. Kung ganoon, hindi mo na ba ako iiwan ulit? Talagang ipinapangako ko sa iyo, susubukan kong manatili sa tabi mo. Kakaiba, bakit walang nangyayari? Mahal na Diyos na hari, kailangan mo kaming tulungan. Kayo ba ang naghahanap sa akin? Bakit ka nandito, mahal na Diyos na hari? Sila ang salarin, sila ang magsusumbong sa amin. Magsusumbong? Sino ba talaga ang nagpaparatang? Wala ka bang alam? Siyempre pa, kayo yon. Oo, tama. Ikaw, noon, nabuntis ka ng hindi kasal at ipinilit mong isilang. Ang bastardo na yan, hindi ba para lang sirain ang reputasyon ng pamilya natin? Ngayon, nagawa mo na, pero hindi mo kayang panindigan? Huwag mong kalimutan, ang bastardo na yan ay nakatayo lang sa tabi mo. Aba, ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Mahal na Diyos na hari, nakita mo ba? Ang babaeng walang hiya na to. Naglakas loob na manakit. Lalabanan kita. Ligaya Santos, tandaan mo to, ang unang sampal ay dahil binuli mo ang anak ko. Ang pangalawang sampal ay dahil siniraan mo ang pangalan ko. At ngayon, ang ikatlong sampal ay para sa napakaraming taon ng galit ko sa pamilya Santos. Ikaw? Oo, dati, hindi ko naisip na saktan ka dahil inakala kong kung magtitiis ako, magtatago, at magdurusa, makakalimutan niyo ako, hindi niyo ako papansinin, at hahayaan niyo akong mabuhay sa maliit na puwang na to.
Pero ngayon, Bakit hindi na lang tulad ng dati at magpatuloy sa pagtitiis? bakit naman? Ano? Sabihin mo sa akin, bakit ikaw ang pangunahing binibini ng pamilya Santos at ako ang mantsa ng pamilya Santos? Bakit ikaw ay nasa liwanag at ako ay kailangang mabuhay sa mga puwang? Bakit karapatan mong saktan ako pati na rin ang anak ko? Bakit naman? Sabihin mo sa akin. At ikaw, Santos din ang apelyido ko. Anak din ako ng pamilya Santos. Ang dugo ko, dugo rin ng pamilya Santos. Bakit siya ang pinili mo at hindi ako? Hindi ba't gawa mo yan kasama ang lalaking iyan? Talaga? Sabihin mo sa akin, nang gabing iyon, bakit si Raf ang may hawak ng card ng kwarto ko? At ikaw, bakit mo ako dinala sa loob ng kwartong iyon? Iyon ay. Kaya, ang lahat ng ito ay plinano ninyo. Niloko ninyo ako papasok sa kwarto at pinainom ng gamot si Raf para pilitin niya ako. Tatay, kapatid, ang tindi ninyo. Gelika, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kami, ang pamilya Santos, paano kami gagawa ng ganyang kadesperadong bagay? Malinaw na kayong dalawa ang gumawa niyan. Tama na, alam ko ang totoo. Umalis na lang kayo para hindi na kayo nakakahiya rito. Nakakahiya? Pauwiin kami? Sa tingin ko, natatakot ka. Pero walang silbi ang takot. Ang lahat ng ginawa ninyo, nakita lahat ng mahal na Diyos na hari. Maghintay lang kayo, ang mahal na Diyos na hari ay tiyak na hindi kayo patatawarin. Hindi ba ninyo naisip ang isang tanong? Bakit ang tagal na ninyong naghihintay? Ang mahal na Diyos na hari na sinasabi ninyo ay hindi pa lumalabas. Ito, tama. Ang mahal na Diyos na hari ay tiyak na. Narinig ang lahat. Tiyak na naghahanap siya ng tao para imbestigahan ito. Basta, maghintay lang kayo. Ang inyong dalawa na iskandalo na alam ng lahat, nalaman na ng Diyos na hari. Ang Diyos na hari, ang mahal na Diyos na hari ay tiyak na. Hindi kayo patatawarin. Paano kung sabihin ko sa inyo, ako ang mahal na Diyos na hari na sinasabi ninyo? Ikaw, Rafael Montenegro, ang yabang mo talaga. Ang identidad ng mahal na Diyos na hari, gaano kadakila? Ikaw na basura. Naglakas loob ka magpanggap? Magpanggap ako na kayang ang pamilya Santos at Mercado ilagay sa blacklist? May kailangan pa bang magpanggap? Sinong nakakaalam? Total, mahilig ka talaga magpanggap. Baka yung mga taga-samahan ng komersyo. Ay, naloko mo lang. Ay, oo nga. At yung isang beses, ikaw ang naghanap ng tao para magpanggap na Madam Phoenix, di ba? Sinasabi mo bang nagpanggap din siya? Alam mo sa sarili mo kung totoo yan. Inosente. Tabi. Anong ginagawa mo? Balak mo pumasok ng sapilitan? Sasabihin ko sa'yo, ito ang mansyon ng mahal na Diyos na hari. Kung maglakas loob kang pumasok, iyon ay kawalan ng respeto sa mahal na Diyos na hari. At ayon sa batas ng mansyon, kamatayan ng parusa. Ito ang gate card ng sa pagitan ng langit at ulap. Paano nangyari yan? Ibig sabihin, ang nakatira dito ay hindi ang mahal na Diyos na hari. Ngayon, dapat maniwala na kayo sa sinabi ko, di ba? Umalis na kayo. Wow, ang ganda ng bahay na to. Dahan-dahan lang. Okay lang, simula ngayon, ito na ang bahay natin. Ang bahay natin, talaga bang dito tayo titira? Siyempre naman, Yehey! Simula ngayon, magkakaroon na tayo ng malaking bahay na titirhan. Best si Papa, mabuhay si Papa. Yana, wag ganyan. Parang panaginip lang. villa lang naman yan, di ba? Mula ngayon, maglalaan ako ng mas maraming oras para dalhin kayo sa mas maraming lugar at makita ang mas malaking mundo. Huwag na, Raf. Sa totoo lang, wala akong ganoong kalaking ambisyon. Ang gusto ko lang ay ang pamilya ko ay maging ligtas at malusog. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Ang usapin sa pamilya Santos at Mercado ay nalutas na. Ngayon, ang pamilya Montenegro naman. Pamilya Montenegro? Ang pamilya Montenegro ng punong lungsod. Mahal na Diyos na hari. Ang mga materyales ng pamilya Montenegro, handa na ba ang lahat? Mahal na Diyos na hari. Narito ang lahat ng koneksyon ng pamilya Montenegro sa lungsod ng Bulaklak. Pakitingnan. Tama po kayo, mahal na Diyos na hari. Ang pamilya Montenegro, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay bulok na. Ang mga iligal na gawain, sunod-sunod. Buti na lang ang punong lungsod ay binabantayan ng mahal na hari ng bansa, kaya hindi sila naglalakas loob. Kaya pala pinaghirapan nilang paalisin ako.
sa lungsod ng Bulaklak noon, iyon pala ang gusto nilang gawin. Mahal na Diyos na Hari, ano ang dapat nating gawin? Ngayon? Phoenix, naaalala mo ba ang sinabi mo nang maging ang mandirigma ka? Bilang ang mandirigma, dapat maglingkod sa bansa at sa mamamayan. Kung gayon, sumama ka sa akin para sa bansa at sa mamamayan. Lahat ng nasa listahang ito, hindi natin palalampasin ang isa man. Opo. Umalis na. Huwag ka nang magpumiglas. May susundo sa iyo mamaya. Pagdating mo doon, kung susunod ka, hindi ka mahihirapan. Naiintindihan mo ba? Boss, matatagalan pa naman bago dumating ang tao. Bakit hindi muna natin ang babaeng ito? Anong kalokohan yan? Sa negosyo natin, kailangan ang integridad. Alam mo ba, bakit nabebenta ang estudyante ng 20,000? Dahil malinis siya. Maglaro na lang kayo ng baraha. Pagkatapos nating maihatid ang produkto at makuha ang pera, ilalabas ko kayo para magsaya. Salamat, boss. Boss, nandyan na sila. Nandyan na. Sino ang hinahanap mo? Sino si Carlo de la Cruz? Ako yon. Si Carlo de la Cruz, lalaki, 30 taong gulang, single, walang trabaho, may criminal record sa lungsod ng Bulaklak. May ilang kaso ng maliliit at malalaking kaso ng kidnapping na direktang may kinalaman sa iyo. Ngunit sa huli, walang ebidensya kaya napawalang sala. Oh, human trafficking, ikaw ba mismo ang susuko o ako ang magdadala sa iyo para sumuko? Human trafficking? Anong human trafficking? Baliw, umalis ka na. Ngayon na. Ano ang nasa loob ng bag? Wala kang pakialam. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ano ang nasa loob ng bag? Sabi ko, wala kang pakialam. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Dugo, ikaw, nangahas kayong saktan ako? Hindi mo ba alam na ang nasa likod ko ay ang pamilya Montenegro ng punong lungsod? Ang maliit na pamilya Montenegro ay wala lang sa amin. Ikaw ang biktima. Kung gusto mong maging komportable, igapos mo ang sarili mo. Si Carlo de la Cruz ay nahuli na. Ang mga susunod na mangyayari dito ay aayusin ng mga kapatid mula sa grupo ng Mandirigma. Sige, tara na sa susunod. Uy, ang saya-saya nyo naman, pasali naman. Hoy, bata, sino ka ba? Hindi ka pamilyar. Ang apelyido ko ay Xiao. Rafael Montenegro. Nandito ako para guluhin kayo. Guluhin kami? Kasino ng Bayaw. Hindi kalakihan. May 300 tao na regular na nagsusugal. Hindi ko inakala. Sa ganito kaliit na silid, kaya palang maglaman ng ganito karaming bisita. Malinaw na ba? Ikaw, putang ina. Putang ina, sino ka ba talaga? Kayo, ano ba talaga ang gusto nyo? Siyempre, nandito kami para iligtas kayo. Mga tanga. Iligtas? Putang ina, baliw ba kayo? Ako, nag-enjoy ako rito. Kailangan ba kayong makialam? Sa mansyon, ang pagsusugal ay illegal. Kung aaminin nyo ang pagkakamali nyo, sumulat kayo ng kasunduan, palalayain ko kayo. Kung magmamatigas pa rin kayo, ipapasok ko kayo. Lahat. Ipapasok daw tayo. Sabi niya. Ipapasok niya tayo. Bata, sino ka ba sa tingin mo? Alam mo ba ang kasino na to kung sino ang nasa likod? Ang pamilya Montenegro ng punong lungsod. Kahit na may gusto kang gawin, kailangan mo pa ring tanungin ang pamilya Montenegro, di ba? Phoenix, wala nang pag-asa. Ang mga taong yan, ipasa mo na sa mga kasama para asikasuhin. Asikasuhin? Tingnan ko lang kung paano ninyo aayusin. Simula ng operasyon. Kasino ng Bayaw, nalinis na. Saan ang susunod? KTV Brillante, Daniel Ramos. KTV Brillante, medyo pamilyar. Ano ang ginawa nila? Prostitusyon, usurya. Dapat lang silang hulihin. Tara, inuman. Hehehe, sa buhay, dapat masaya lang. Kuya Daniel, masaya ka ba ngayon? Hindi ako masaya kanina, pero nandito ka naman, di ba? Ay naku, Kuya Daniel, ang kulit mo. Hehehe.
Nga pala, may bagong dating dito, kamakailan. Di ba? Kumusta naman ang dalagang yan? Bilang boss, kailangan ko ring makita. Ano ang pangalan niya? Sofia Cruz. Karaniwan lang ang pangalan. Halika, lumapit ka, tingnan ko. Oh. Ang konserbatibo mo naman. Paano ka magiging binibini? Dito sa akin, kailangan mong matuto ng pagiging bukas. Narinig mo ba? Pinapunta ka rito. Hubarin mo ang damit mo. Ayoko. Dito ako para maging serbidor, hindi para gawin ang ganyang bagay. Serbidor, anong nangyayari? Hindi ba siya binibini? Sophie, makinig ka. Lumapit ka. Para sa ikabubuti mo to. Kung hindi, pag-isipan mong mabuti. Ang 10,000 piso mong utang. Kailan mo naman? Mababayaran yan. Bago ako dumating na pagkasunduan natin na magiging serbidor ako dito, 3,000 piso kada isang buwan. Ang 10,000 piso, kailangan ko lang magtrabaho ng 3 buwan at sapat na yun. 3 buwan? Nakalimutan mo bang? Bilangin ang interes. Interes? Ganun ba? Hayaan mong tulungan kitang magkuwenta. Ngayon, ang sweldo mo sa isang buwan ay 3,000 piso. Sa average, 100 piso sa isang araw. Pero ang utang mong 10,000 piso, ang interes kada araw, ay 300 piso. Ano? 300 sa isang araw? Hindi ba? 300 lang sa isang buwan? 300 piso sa isang buwan. Binibigyan mo lang ba ng limos ang pulubi? Tingnan mo sa cellphone mo. Malinaw na nakasulat sa kontrata. 3% interes kada araw. Hindi. Imposible. Malinaw na nakasulat sa inyo ay... Kayo ay mga usurya. Ito ay daya. Usurya at daya. Ha. Oo. Kami nga ay mga usurya. Kami nga ang mga manloloko. Bakit? Anong gagawin mo? Idedemanda mo pa kami? Tatawag ako. Sa pulis ngayon din. Sige, tumawag ka. Sofia Cruz. Universidad ng Agham at Teknolohiya ng Lungsod ng Bulaklak. Kabanata 3 ng Turismo. Kagawaran ng Ekonomiya at Pamamahala. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga malalaswang litrato mo ay kinunan sa banyo ng dormitoryo mo. Tama? Sabihin mo. Kung ipapadala ko ang mga litratong iyon sa mga kaklase at guro mo o kaya naman kung aksidenteng maipost ko ito sa forum ng opisyal na website ng iyong paaralan, ano sa tingin mo? Ang mangyayari? Huwag mong i-post. Ate Bel, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong ilalabas ang mga litratong ito. Ate Bel. Huwag mong ipapakalat ang mga litratong ito. Ate Bel, estudyante pa lang ako. Wala pa akong nobyo. Kapag kumalat ang mga litratong ito, tapos na ang buhay ko. Ate Bel? Huwag kang mag-alala. Sophie, ako si Isabel Cruz at hindi ako masamang tao. Marami na akong natulungang estudyanteng tulad mo. Ate Bel? Pero, pinagbigyan na kita. Hindi ba dapat? Pagbigyan mo rin ako? Kung susunod ka lang, ako na ang bahala sa pera. Papayagan ko si Ginoong Ramos na ibawas ang 5,000 piso sa utang mo. 5,000? 5,000 piso sa isang gabi. Sulit na sulit yan. Pero ako? Tama na yan. Huwag ka nang magsayang ng oras. Isabel Cruz, sa mga taong tulad niya, tawagan mo na lang ang pamilya nila. Huwag kang tumawag. Ako. Hubad ka ba o hindi? Ako. Hubad ako. Ayan. Tama yan. Kung hubad ka ngayon, dito, ang katawan mo, ilang dosenang tao lang ang makakakita. Pero kung ipopost yan online, ilang daang tao na ang makakakita. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Basta sumunod ka lang. Madali lang kumita ng pera. Dito sa akin. Sa loob ng ilang taon, mabayaran mo na ang utang mo at matatapos na ang lahat. At baka, makauwi ka pa na may malaking pera, makahanap ng disenteng lalaki, at magpakasal, hahaha. Talaga? Tingnan lang natin kung aabot pa kayo sa panahong yon. Ikaw, paano? Ikaw na naman. Putang ina, saan ka nang galing? Pati VIP room ko? Nilusob mo? Guwardiya, mga walang silbi. Nasaan na kayo? Nakahandusay sila sa labas. Pumasok ka. Ano ito? Tumayo ka na. Wala ka nang kinalaman dito. Sa susunod, gamitin mo ang utak mo. Huwag ka nang magpapaloko ulit. Pero ako pa rin? Huwag kang mag-alala. Ang kanilang sistema ay nahack na namin. Ang data at impormasyon ay nakuha na namin. Bagaman hindi ito mabubura, ngunit ang mga iyon ay magsisilbing ebidensya sa hinaharap. Tungkol sa privacy mo, pwede kang maging panatag. Salamat ate. Umalis ka na. Huwag kang maging sagabal dito. Hoy, huwag kang umalis.
Niloloko ka lang nila. Mas mabuti pang mag-alala ka muna sa sarili mo. Kayo? Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Daniel Ramos, lalaki, boss ng KTV Brillante. Nagpapautang sa mga estudyante sa lungsod ng Bulaklak. Nanlinlang ng maraming babaeng estudyante. Ginamit ang kanilang pribadong litrato para sa pautang at pinilit pa sila sa prostitusyon. Ang mga ito, inaamin mo ba? Inaamin mo ba ang kasalanan mo? Kasalanan? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sige na, dahil nakarating kami rito, ibig sabihin may hawak kaming mahahalagang impormasyon. Ito, ang tala ng mga pautang mo at mayroon ding mga larawan ng datos sa loob. Tingnan mo, sa batas ng dakilang siya, sapat na ba ito para mahatulan ka ng habang buhay? Paano ito nangyari? Ang mga bagay na ito, saan ninyo nakuha? Hindi mo na kailangang malaman kung saan namin nakuha ang mga ito. Ang kailangan mo lang ngayon ay pag-isipan kung mapapakulong ka ba o magpiprint ng exam. Ha. Mapapakulong ako? Sa tingin mo, papayag? Ang pamilya Montenegro, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang koneksyon ko ay ang pamilya Montenegro ng punong lungsod. Kayo lang, gusto niyo akong galawin? Talaga? Hindi ko pa naririnig na mayroong sa dakilang siya na hindi kayang galawin ng grupo ng mandirigma. Grupo ng mandirigma? Kumilos. Isabel Cruz, sinabi ko bang umalis ka? Hindi ito tungkol sa akin. Siya ang may gawa. Si Kuya Daniel ang nagutos sa akin. Nagawin ito. Ang mga estudyante kanina. Siya rin ang nagpahatid sa akin. Ako ay kasabwat lang. Sige na, ang mga kasalanan mo, wala akong pakialam. Ang mga sinasabi mo, sa hukuman mo na lang sabihin. Mahal na Diyos na Hari, naasikaso na ang lahat. Lahat ng puwersa ng pamilya Montenegro sa lungsod ng Bulaklak ay ganap ng nalipol. Tumayo ka. Ang dami na nating ginawa, pero wala pa ring reaksyon ang pamilya Montenegro. Ayon sa impormasyon, ilang matataas na opisyal ng pamilya Montenegro ay nakalabas na ng bansa sa gitna ng kaguluhan. Ilang hindi makatakas ang naiwan. Bukod pa rito, naipaalam na namin ang mga bagay na ito sa hari ng bansa. Galit na galit ang hari ng bansa. Ang pamilya Montenegro, isang super pamilya sa punong lungsod, sa ilalim ng ilong ng hari ng bansa, gumagawa ng ganitong maliliit na galaw. Kung hindi magagalit ang hari ng bansa, hindi na siya hari ng bansa. Ang kaso ay, dahil sa tindi ng sitwasyon, ang parusa sa pamilya Montenegro, itinakda ng hari ng bansa na dapat lamang gawin ng palihim. Lahat ng sangkot na tao ay nakulong at ang mga pumunta sa labas ng border ay pinaghahanap na rin. Tungkol naman sa mga taon ng pamilya Montenegro na may illegal na kita pagkatapos ng paglilinis, gagamitin ito para sa kabayaran. Ang natitira ay ibibigay lahat sa pambansang kabangyaman. Ang pamilya Montenegro sa punong lungsod ay malamang na sa lalong madaling panahon ay magiging kasaysayan na. Ang ganyang pamilyang basura, kung mawawala, hayaan na lang. Mahal na Diyos na Hari, ang ulo ng pamilya Montenegro, Angela Montenegro, gusto kang makita. Bakit ako hinahanap ni Angela Montenegro? Parang humihingi ng tawad. Sabihin mo sa kanya, kung may sasabihin siya, sa hukuman na lang. Tungkol sa iba, managinip na lang siya. Opo. Ang pamilya Santos ay nawasak. Ang pamilya Montenegro ay malapit ng mamatay. Ang aking gawain dito ay halos tapos na. Kung gayon, mahal na Diyos na Hari, balak niyo na bang bumalik sa hangganan? Hindi pa nagmamadali. Mayroon pa akong hindi nagagawa. Binibining Santos, okay lang po ba ang styling na ito? Ang ganda, Binatang Navarro. Salamat sa tulong mo ngayon. Wala yon. Utos po ito ng mahal na Diyos na Hari. Marami ang nag-uunahan para rito. Ay, teka nga pala. Binibining Santos, sa mga damit na ito, alin ang gusto niyo? Tutulungan ko kayong pumili. Ang dami naman! Sige, ito na lang. Sige, ito muna. Subukan niyo na lang mamaya. Kung hindi, papalitan na lang natin. Kailangan pa bang palitan? Binatang Navarro, bakit ang hirap? Ang lumabas ngayon, may tinatago ba sa akin? Si Rafael Montenegro? Wala naman siguro. Hindi, may tinatago kayo sa akin. Aalis na ba si Rafael Montenegro? Hindi ko alam. Ang trabaho ko lang naman ay ang mag-asikaso ng lahat ng damit at styling niyo sa araw-araw. Ngiti ka na. Ang ganda ng panlasa ni Binibining Santos. Kung ako ay isang lalaki, tiyak na may in love din ako. Angelica, susunduin na kita. Raf, nandito ka na. Magandang araw, mahal na Diyos na Hari. Nasaan si Yana? Bakit hindi ko siya nakita? Sabi niya, gusto niyang lumabas, kaya umalis siya. Tumatakbo na naman kung saan-saan ang batang ito kasi kinukonsinti mo. Sige na, dapat na rin tayong umalis. Ha? Hindi mo pa sinasabi kung saan mo ako dadalhin? Malalaman mo pagdating natin doon. Paano si Yana? Huwag kang mag-alala. May nag-aalaga kay Yana. Narito na ang mahal na Diyos na Hari.
Binibining Angelica Santos, gwapo ba ang mahal na Diyos na hari ngayon? Medyo gwapo naman. Mahal na Diyos na hari, maganda ba si Binibining Angelica Santos ngayon? Maganda, sa totoo lang. Hindi lang ngayon, maganda siya. Araw-araw. Kung gayon, mayroon ka bang gustong sabihin kay Binibining Angelica Santos? Binibining Angelica Santos. Pakasalan mo ako. Oo, sige. Ikakasal na si Papa at Mama. Ikakasal na si Papa at Mama. Anong nangyari? Aalis ka ba? Oo. Ganoon ba? Pupunta ka ba sa napakalayong lugar? Oo. Kung ganoon ba, matagal ka bang mawawala bago ka bumalik? Oo. Kakasalan lang natin. Maghihiwalay na tayo. Shuan. Patawad. Ako. Hindi mo kailangang mag-sorry. Wala kang kasalanan dahil ang iyong identidad ay ang Diyos na Hari. Ikaw ang Panginoon ng digmaan ng mansyon. Ikaw ang haligi ng hangganan. Ang iyong identidad nakalaan na hindi ka magkakaroon ng tahimik na buhay. Shuan, kahit wala ako sa tabi mo, pero kung may anumang mangyari sa iyo, maaari mong kontakin si Binatang Navarro. Aayusin niya iyon. At si Yana. Mahilig maglaro ang mga bata. Hayaan mo lang siyang maglaro. Iyon ang kanyang kalikasan. Wala akong nakikitang masama doon. Babalik ako paminsan-minsan para bisitahin kayo. Huwag kang mag-alala. Paano kung bago ka bumalik? Miss na kita! Anong gagawin ko? Isama mo ako. Ang mga kondisyon sa hangganan. Ikaw ang Diyos na Hari ng mansyon. Ako ang asawa ng Diyos na Hari ng mansyon. Bilang iyong asawa, aalagaan kitang mabuti.